Ako si Fang Yuan. Nabuhay akong muli noong 2009. Dahil sa mga alaala ko, nanalo ako ng 500,000 sa loto. Bata, kumain ka na. Ngayon, nagluto si mama ng paborito mong sweet and sour ribs. Haha. Nakarinig na naman ng sermon mula kay mama. Ang saya talaga nito. Saan galing ang perang ito? Nakuha mo ba ito? Bilisan mo nang dalhin sa pulis. Ay. Nanay. Hindi ito nakuha o ninakaw. Ito ay sa akin, anak mo. Nanalo ako sa loto. Totoo ba? Ay, tignan mo. Ay. 500,000. Saktong-sakto ito para maging puhunan ko sa aking negosyo sa hinaharap. Batay sa aking kaalaman sa panahon ito, hindi mahirap kumita ng pera. Sobrang galing mo, anak. Ma, huwag kang mag-alala. Mas magiging magaling pa ang anak mo sa hinaharap. Ayos, ayos, ayos. Anak, kumain ka na agad. Katapos kumain, ay deposito natin ang perang ito sa bangko. Kasyang-kasya na ang interes para sa gastusin ng pamilya natin. Halika, kain na, kain na. Kainan. Anong ginagawa nyo? Sa bahay ko, mag-imbita ako kay Liubo. Si Liubo ay may internet cave sa bahay. Sobrang hilig sa laro. Pero kalaunan, naging champion siya sa esports. Laro. Sa panahong ito, sumikat ang internet. Maraming bagong laro. Magsimula tayong kumita mula sa laro. Anong ekspresyon ito? Walang anuman. Host, punta tayo sa internet cafe. Kikita na tayo. Wala ka bang lagnat? Wala, ang pinakasikat ngayon ay yung laro ng pagnanakaw ng gulay. Naglalaro din ba ang mga magulang mo? Sinasabi mo yung maliit na laro na mag-weed at mag-water. Pwede pa bang tawaging laro yon? Araw-araw pinapagawa sa akin ng tatay ko na magnakaw ng gulay. Nakakainis na nakakainis talaga. Kung gagawin natin ngayon yon. Isang maliit na api na automatic na nakukuha ang gulay. Siguradong kikita tayo ng malaki, di ba? Pero marunong ka ba? Hayaan mo na ako, ikaw na bahala. Ako na ang bahala mag-post sa forum para makahikayat ng tao. Sige na, huwag nang maraming salita. Lumayo ka na. Oh. Talagang otomatikong nag-aani ito. Hindi mo na kailangang mag-alala na ninakaw ito ng iba. Kung ilalabas ang api na ito, siguradong maraming bibili. Swerte tayo. Bakit hindi ka na mag-post agad? Is-promote natin ang ating programa. CJ. Pag-ibig ng mga gumagamit na nahuli sa pagbili ng sistema ng pagnanakaw ng gulay. Mga gumagamit kahit gaano kalayo ang daan. Bumili ng sistema ng pagnanakaw ng gulay. Masaya ang mga gumagamit araw-araw. Bumili ng sistema ng pagnanakaw ng gulay. Dahil sa ating walang humpay na pagsisikap, nakapagbenta na tayo ng mahigit 1,000,000 na set ng sistema ng pagnanakaw ng gulay. At may bayad pa para sa pag-akyat. Sama-sama, kumita kami ng halos 100,000 pesos. Sa bahay namin, ang tatay ko ay ilang libo lang ang kita sa isang buwan. Ito na ang kita ng pamilya namin sa loob ng ilang taon. Hahaha, pero ito ay panimula pa lang. Sa hinaharap, mas malaki pa ang kita. Huang Jie, sa susunod, makikisama na ako sa'yo. Dongyang Group ay magkakaroon ng isang investment meeting bukas. Inaanyayahan ang lahat ng mga mamumuhunan na dumalo. Uy, Libo. May pagkakataon na naman tayong kumita. Gusto mong sumali sa investment meeting na ito? Tama. Ang Dongyang Group ang pinakamalaking grupo sa Fengcheng. Sayang, magulo ang loob nila. Kulang na ang pondo nila. Basta't matulungan ko sila. Magagamit ko sila bilang pananggalang para sa investment at negosyo. Anak, hindi pa ako nakapunta sa ganitong lugar. Nga, kapag nandito ako sa ganitong malaking okasyon, kinakabahan ako. Walang anuman, madalas na pagpunta dito ay makakatulong. Ay, tara na. Tito at tita, kamusta kayo? Ako si Zhang Wei, ang namamahala sa pamumuhunan ng Dongyang Group sa pagkakataong ito. Kamakailan, ang kumpanya namin ay nag-invest ng pondo. Isang proyekto ng smartphone. Garantisadong doble ang kita. Kung kayo po ay may pera, maaaring mag-invest ng konti. Tito, tita, walang dapat mag-atubili pa kayo. Napakagandang pagkakataon ito. Huwag pong palampasin ang pagkakataong kumita. Ay, kailan nagsimula ang Dongyang Group na mang-scam? Sinasabi mong ang proyekto ng Dongyang Group ay scam. Hindi ka naman nagbibiro, di ba? Nga, ang Dongyang Group ang pinakamalaking grupo sa ating lungsod. Itong batang ito, wala namang alam, puro kalokohan ang sinasabi. Pasensya na, hindi naiintindihan ng anak ko.
Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Noong Zhang, sigurado ka. Ang pamumuhunan sa smartphone na ito ay inorganisa ng Dongyang Group. Tama, anong problema? Mukhang mali ang paghatol ng Dongyang Group sa pamumuhunan ito sa smartphone. Mali ang paghatol. Mali ang paghatol. Lanan. Kakaiba. Sige, sabihin mo kung paano kami nagkamali sa paghatol. Su Tianyang. Sa wakas, lumabas na ang may-ari ng Dongyang Group. Akala nyo ba ang mga smartphone ay basta na lang nag-import ng mga piyesa mula sa iba't ibang lugar at nilagyan ng sarili nilang tatak para maging sariling produkto? Ngunit ang smartphone ay hindi ganoon kasimple. Bawat bahagi nito ay nangangailangan ng malaking puhunan, lalo na ang mga chip at mga programa. Nangangailangan ng mga mataas na antas ng teknikal na talento. Kailangan din ng sapat na panahon para sa pag-develop. At ang mga katulad ninyo na walang plano na nagsimula ng pamumuhunan ay kabilang sa iligal na pangangalap ng pondo. Maaari itong humantong sa pagsasara. O mas malala, maaari kayong makulong. Akala mo ba natatakot kami? Tumahimik ka, may punto ang sinasabi ng batang ito. Batang ito. Maaari bang pumunta tayo sa kumpanya at pag-usapan ito ng mas detalyado? Kanina, maraming tao sa labas. Maraming bagay ang hindi madaling sabihin. Ngayon, maaari ka nang magsalita ng malaya. Sa totoo lang, wala namang masyadong problema. Nais ko lang paalalahanan si Boss Su na mag-ingat sa desisyon niya. Sa huli, wala nang pera sa account ng Dongyang Group ninyo. Paano mo nalaman ang tungkol sa kumpanya namin? Paano niya nalaman? Maliban sa atin na mga shareholders, walang nakakaalam nito. Walang ibang nakakaalam. Chairman, sa tingin mo, sino ang nagpadala nitong batang ito? Kung ako ang nagpadala, ang usapin tungkol sa pag-ikot ng pondo ng Dongyang Group ay naging pangunahing balita sa mga pangunahing media. Kaya ikaw ay, dumating ako para tulungan kayong ayusin ang problema sa kakulangan sa pondo. Paano mo ito ayusin? Stock. Sinasabi mo ba na ang stock na ito ay makakapuno ng ganoong kalaking butas agad-agad? Ginang Chairman, naguguluhan po kayo. Isa siyang batang lalaki na bagong nagdalaga. Gusto mo pa siyang tulungan tayo? Chairman, wala na tayong ibang mapagpipilian, pero hindi natin dapat ilagak ang pag-asa sa kanya. Tumahimik kayo. Kung magpapatuloy tayo sa pagkuha ng pondo, iyon ay iligal na pangangalap ng pondo. Baka bumagsak tayo. O mas malala, makulong. Wang Yuan, kung talagang alam mo kung aling stock, sabihin mo lang. Pagkatapos ng tagumpay, hindi kita pababayaan. Boss Su, sa tingin ko, ang stock ng Galaxy Power ay may napakagandang potensyal. Ang stock na ito ay talagang tumatak sa akin. Sa loob lamang ng ilang oras. Ang stock na ito ay nagdoble ang pagtaas. Lahat ay nag-invest dito. Ngunit bigla na namang bumagsak. Sa panahong ito, napakaraming nagpakamatay. Ang pangangalakal sa stock market. Hindi lang ito nakasalalay sa husga, kundi pati na rin sa swerte. At saka, dati tayong humingi ng opinyon kay Zhang Wei. Mukhang walang potensyal ang stock na Galaxy Dynamics. Tama, nagtapos ako sa isa sa mga nangungunang paaralan ng pananalapi sa ibang bansa. Naanalisa ko na ang stock na ito. Tinanong ko pa ang isang profesional na guro dati, kaya ang stock ng Galaxy Power ay talagang hindi maganda. Mukhang wala kang panlasa. Ikaw, Boss Su, ang Galaxy Power ay pag-ari ng Estado. At nasa paunang yugto pa ito ng pag-unlad. Susuportahan ito ng Estado ng malaki. Lanad, Boss Su. Magandang taya ang mga smartphone. Hindi lang mataas ang rate ng pagkatalo, kundi illegal pa ito. Mas maaasahan ang Galaxy Power kaysa sa proyekto ninyo. Kayo na ang bahala sa pagpili. Tignan nyo na lang kung anong gagawin. Bakit parang may katwiran ang sinasabi ng batang ito? Sa huli, kahit matalo tayo sa stock, hindi naman tayo mahuhuli. May katwiran. Sa huli, lahat ng pera natin ay mawawala. Ano ang kaibahan niyan sa pagkakahuli, Chairman? Ang pera ni Uncle Su ay maaari pang kitain. Ngunit ikaw ay papasok na. Ano ang mangyayari sa Dongyang Group? Lanan, CJ, magtiwala ako sa iyo ulit. Ayon sa sinabi ni Fang Yuan, mag-invest ng 50 milyon sa Galaxy Power. Ayon sa sinabi mo, nailagay na ang 50 milyon. Ngunit ang simula ng takbo ay hindi masyadong maganda, di ba? Chairman, ang ganitong takbo ay inaasahan na. Hindi lang ngayon hindi ito maganda. Pagkatapos nito, mas hindi tayo dapat maging optimistiko. Nagsisimula pa lang, bakit tayo nagmamadali? Hey, tingnan nyo. Tumaas na. Tumaas na, totoo talagang tumaas. Sandali, nag-umpisa lang tumaas ng kaunti, tapos biglang bumagsak. Patuloy pa rin itong bumabagsak. Di lang bumagsak kundi yung 50 milyong ininvest natin kanina. Ngayon ay nalugi na ng 30 milyong. Hindi dapat mag-invest sa stock na ito. Ay naku, tapos na tayo. Parang malapit na tayong malugi sa Dongyang Group. Ito. Ano bang nangyayari dito? Kung mawawala ang perang ito ni Fang Yuan, kahit na hindi ka sisihin ng chairman, hindi ka rin pakakawala ng ibang mga shareholder dito. Yenan, sinabi na nga, huwag mag-alala.
Tingnan mo, hindi ba't nagsimula na itong tumaas? Tumaas talaga, totoo na ngang tumaas. Pero kanina, talaga siyang bumaba ng husto. Ngayon, nakabawi na siya at umahon na. Haha, dati ay 30 milyon lang. Ngayon, biglang tumaas hanggang 60 milyon. Patuloy pa rin ang pagtaas. Totoong kumita na tayo. Huwag mag-alala, nagsisimula pa lang tayo magtaas. Linaw na tumaas ng doble. Bakit parang konti lang ang tumaas? Baka tumaas pa ito ng higit pa. Hindi ko akalain na may kakayahan pala ang taong ito. Tama ka dyan. Patuloy pa rin ang pagtaas. Umabot na ito sa 100 milyon. Hindi 100 milyon. Patuloy pa rin ang pagtaas. 100 milyon, 10 milyon, 115 milyon. Sa pagkakataong ito, maaari nang ganap na punan ang butas ng Dongyang Group. Sa ganitong takbo, ang mga stock ng Galaxy natin ay patuloy na angat. Baka makakuha tayo ng 200 milyon. Ang galing. Wang Yuan, ikaw na talaga ang tagapagligtas ng Dongyang Group. Uncle Su, kailangan na itapon ng stock na ito ngayon. Kailangan na itapon ng stock na ito. Ngayon ang tamang panahon para itapon ito habang tumataas ang presyo. Paano natin ito maitatapon? Kung hindi ito ibabato, baka tumaas pa ito ng higit. Kahit ako na hindi marunong sa stocks, nakikita ko na ito. Huwag ibato. Sa huli, tama ang sinabi ng batang ito. Pero sa tingin ko, swerte lang siya. Ginoong Su, mayroon ka pang 1 minuto. Kung hindi ka pa ibabato, lahat ng mga nakamit mo ngayon ay magiging walang kabuluhan. Hindi pwedeng ibato ng chairman. Tatay, bumalik na ang pondo, huwag nang maghangad ng sobra. Maniwala ka sa kanya ulit. Sige, chairman, naguguluhan ka. Hindi tayo magbebenta, makakakuha pa tayo ng kita. Sandali, tingnan nyo. Bumagsak ang stock. Tama nga ang sinabi ni Fang Yuan. Kung hindi tayo magbebenta, mawawala ang lahat ng pera natin. Sa tingin ko, nagkataon lang iyon. Kumusta? Ikaw ay isang magaling na estudyante na galing sa ibang bansa. Kung susundin natin ang lahat ng sinasabi mo ngayon, ganun ang kalaki ang mawawala sa Dongyang Group. Kung nagkakamali ka sa lahat ng bagay, ayos lang. Pero hindi mo pa rin pinapansin ang sinasabi ni Fang Yuan. Sige na. Zhang Wei, simula ngayon, huwag ka nang magtrabaho sa Dongyang Group. Chairman, kakatapos ko lang mag-ayos ng isang bagay. Ginoo Zhang, mas mainam na bumalik ka na lang mag-aral ulit. Si Fang Yuan ay dahil sa batang hamog na tulad mo. Ako ay isang magaling na estudyante na galing sa abroad, pero nasira lang dahil sa'yo. Maghintay ka lang sa akin. Di inaasahan na bata ka pa lang ay ang galing mo na. Talagang kahanga-hanga. Hindi dapat maputol ang kapalaran ng Toyo Group, dahil alam ko kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Salamat sa'yo, nakalampas tayo sa mahirap na panahon ng Toyo Group. Ngayon, bilang isang individual, ibinibigay ko sa iyo ang 2 milyon bilang pasasalamat. Yenen, Tito Su, napakabait niyo naman. Sa susunod, talagang kailangan ko ng pera para sa aking plano. Hindi sapat ang aking mga naunang pagsisikap kung idagdag ang 2 ito. At ang utang na loob sa Dongyang Group. Dapat ay walang problema. Anak, okay ka lang ba? Di ka ba pinahirapan ni Boss Su? Nabisto mo ang kanilang panlilinlang. Galit ba siya sa'yo? Hindi, wala. Hindi ako pinansin ni Boss Su. Nakatulong ako sa kanya. Binigyan pa ako ng 2 milyon. Anong 2 milyon? Hindi ka naman nagbibiro sa amin, di ba? Siyempre, hindi. Ay, Mom, Dad, nagdeposito ako ng 200,000 sa inyong account. May natitirang pera pa akong kailangan. Huwag kayong magreklamo na kaunti ito. Kapag kumita na ang anak, dadalhin ko kayo para mag-enjoy. Ay, 10,000,000 milyon. Talagang 200,000 ito. Anak, kung kailangan mo ng pera, huwag na lang kami. Ayaw naming maging pabigat sa'yo. Alam ko na ang tungkol sa anak ko at mga magulang niya. Yung pera na binibigay ko sa inyo ay para sa inyo. Huwag niyo akong ipagdamot, gamitin niyo lang. Anak, bakit ang galing mo na talaga? Siguro bigla kang naisipan. CJ, hindi na ako kakain dito ngayong gabi. Si Boss Su ang magpapakain ngayon. CJ, Rana, bilisan mo. Mga Ginoo, ito ang ipinakilala ko sa inyo. Si Fang Yuan na nagligtas sa Dongyang Group mula sa panganib. Si Su Tianyang ay talagang marunong tumanaw ng utang na loob. Ipinakilala niya ako sa boss. Baka magamit ito sa hinaharap. Magandang araw sa inyo, mga boss. Si Ginoong Fang ay talagang bata at may kakayahan. Umupo ka, Ginoong Fang. Si Xiao Yuan, di ba? Sa tingin mo, bukod sa Galaxy Power, ano pang stock ang pwedeng tumaas? Mukhang gusto ng boss na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ang kalakaran sa stock market ay hindi stable. Hindi ko rin maaasahan ang anumang bagay. Kaya umaasa ako na, huwag ninyong ilagay ang pag-asa sa stock na ito. Bukod sa Galaxy Power, hindi ko pa alam kung ano pa ang pwedeng tumaas, hahaha. Boss Su, nasabi ko na sa'yo. Sa pagkakataong ito, swerte lang talaga. Ang stocks, nakasalalay talaga sa swerte.
Kung hindi maniniwala ang boss na ito sa akin, pwede kang umalis. Sabi ko na huwag mag-asa sa stocks. Pero hindi ko sinabi na hindi pwedeng tumaas ng malaki ang iba pang bagay. Malayo ba? Alam mo pa ba ang ibang paraan para kumita? Kumikita sa Bitcoin. Pero kailangan muna ng malaking puhunan sa kagamitan. Sobrang laki ng gastos. Mas mabuti pang isama ang mga taong ito. Iyon ang Bitcoin. Ito ay isang digital na pera. Hindi ito totoong umiiral. Ang Bitcoin ay hindi totoong umiiral. Ano ba ito? Ito ay isang salapi na walang hangganan sa kalakalan. Kung nais mong makakuha ng ganitong Bitcoin, kailangan mo ng mga espesyal na makina. Sinasabi mo bang maaari kang kumita ng pera gamit ang makina? Totoo ba yan? Sinasabi ko pa rin ang parehong bagay. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang umalis. Gusto niyong mamuhunan, makakatiyak ako. Mas marami kayong ipupuhunan. Mas marami rin ang inyong makukuha. Nag-invest ako ng 100,000. Nag-invest ako ng 50,000. Nag-invest ako ng 30,000. Boss Lo, hindi ka ba magtataya? Lene, mga ganitong bagay. Kayo lang na mga walang isip ang nagtataas. Uuna na ako. Sana hindi ka magsisi, Boss Lo. Hahaha, ay. Sige na. Wag na lang siya isipin. Kung hindi siya mamumuhunan, siya ang talo. Pero paano kung tumakas si Boss Lo dala ang pera? Umalis na si Boss Lo. Mga kaibigan, kung hindi nyo pinagkakatiwalaan si Fang Yuan, hindi nyo ba ako pagkakatiwalaan? Ang pamumuhunang ito ay ganap na sinusuportahan ng Dongyang Group. Si Boss Su ay isang taong tapat. Sa hinaharap, makipag-ugnayan kayo sa kanya kung may pagkakataong kumita. Ayos, kung si Boss Su ang garantor, makakaasa na tayo. Maraming salamat sa pagtulong mo sa East Asia Group na makatawid sa pagsubok. Kakajusto lang si Boss Su na pinapakita ang galing ko. Huwag naman masyadong magpasalamat, baka maaliw tayo. Kayo lahat. Anong sinasabi ko? Naniniwala kayo na tama si Fang Yuan, di ba? Nag-invest ako ng 100,000 yuan. Sa loob ng isang buwan, kumita na ako ng 1,000,000. Ako rin, ang kapital ko ay tumaas ng 10 beses. Noong una talaga, hindi ko pa rin maisip na kaunti ang na-invest ko. Ngayon, nagsisisi na ako. Mga boss, bagamat hindi pa matanda si Fang Yuan, kitang-kita naman ang kanyang kakayahan. Sana ay matulungan natin siya sa hinaharap. Natural lang yan. Tungkol kay Uncle, yung si Sutian Yang, hindi siya mapagkakatiwalaan. Hindi tayo dapat makipagtulungan sa kanya sa hinaharap. Tungkol naman sa sinasabi niyang si Fang Yuan, yung batang iyon ay swerte lang talaga. Tama. Gumawa pa sila ng proyekto tungkol sa Bitcoin. Lene, sige, gusto kong makita. Kung paano nalugi ang mga tanga na yon. Haha. Yung boss, ang mga nag-invest sa Bitcoin ay lumobo ng 10 beses. Ano? Sinasabi mong yung mga nag-invest sa Bitcoin ay lumobo ng 10 beses. Lene, ang ibig sabihin yan, na doble ang investment ng 10 beses. Zhang Wei, hindi mo sinasabi na swerte lang yung batang yon. Lahat ng pinuhunan niya kumita. Tito, honestly, hindi ko alam yon. Hahayaan ba natin na mapahamak tayo ng walang silbi? Siyempre hindi. Ako, isang malaking boss. Walang kahit isang buhok na nawala. Yung batang si Changqi ay sinampal ako. Pumunta ka at bantayan siya. Huwag mag-alala, Tito, ayusin ko na ang tao para ayusin siya. Lanan. Punta ako kay Brother Feng, ilang sandali na tayong hindi nagkita. Nakapag-set up na siya ng ganitong kalaking opisina. Siyempre para kumita. Ano ang plano natin, Brother Feng? Tingnan mo. Susunod, balak kong gumawa ng smartphone. Ngunit sa simula, nakatuon pa rin tayo sa pag-develop ng software. Ang plano kong gawin na telepono ay tinatawag na Pineapple Phone. Ang software na i-develop ay tinatawag na Pineapple Assistant. Ito ay pangunahin para sa mas magandang serbisyo ng Pineapple Phone. Sa aspeto ng teknolohiya, walang problema sa atin. Ngunit sa ibang aspeto, kailangan pa natin ng maraming talento. Tama ka, Liubo. Kailangan mo pang mag-recruit ng mas maraming talento sa susunod. Sasagutin ko yan. Halika haha. Ipakilala ko sa inyo Si Fang Jie. Si Fang Yuan ay nagplano na magtayo ng isang kumpanya sa teknolohiya. Kasalukuyan siyang naghahanap ng mga talentado. Ngayon ay inimbitahan ang lahat dito upang tingnan kung may interes kayo sa kumpanya ni Fang Jie. Ano ang tiyak na gagawin ng kumpanya? Sa ngayon, magsisimula sa software. Kapag naging maayos na ang software, sinimula ni Brother Feng ang paggawa ng proyekto para sa smartphone. Isa siyang mayaman na anak ng mayaman. Ang pamilya niya ay negosyante. Si Fang Yuan, tama ba? Sinasabi mo lang yan. Bakit kami maniniwala sa'yo? Malakas ang kanyang kakayahan sa pamumuno. Kung siya ay papasok sa kumpanya, tiyak na malaking tulong. Hindi lang ito salita ko lang. Mayroon akong detalyadong presentasyon ng proyekto dito. Mayroon ding bentahe sa pagsusuri ng merkado at kompetisyon at iba pa. Napaka-komprehensibo.
Talagang may laman. Ang planong ito ay ginawa. Walang pinagkaiba sa mga profesional sa kumpanya ng tatay ko. Walang kaibahan. Kung may mga talentong gustong sumali sa kumpanya namin, maaari naming ibigay ang sahod na 2 hanggang 3,000. Piyong, hindi ka nagbibiro, di ba? Ang karaniwang sahod ng mga batikan sa merkado ay 1 o 2,000 lang. Dito, nag-umpisa na ng 2,000-3,000. Yung kinikita natin, hindi sapat para sa sweldo. Gusto kong sumali. Gusto ko ring sumali. Uy, ang saya naman dito. Narinig ko na mula sa labas. 1 buwan na, 2 hanggang 3,000. Wala namang pera sa bahay nyo. Kaya mo bang magbigay ng sweldo? Kung makakapagbigay ng sweldo, sa akin yon. Huwag ka nang mag-alala tungkol sa taong ito. May sarili rin siyang kumpanya. At nais tayong labanan. Walang anuman. Mga kaibigan, ako ay kilala na kay Fang Ye. Alam ko kung ano ang sitwasyon sa kanilang pamilya. Sobrang mahirap. Kung makikisama kayo sa akin, sisiguraduhin kong doblehin ko ang sweldo na ibinibigay niya sa inyo. Ginoong Zhang, kung hindi mo kaya, huwag mong sabihin hindi kaya ng iba, di ba? Maaari niyong tingnan. Ang likidong pondo ng kumpanya ko ay 1 milyon. Tiyak na may pera kami. Alam kong ito ang unang beses nating magkikita. Maaaring hindi niyo ako pagkatiwalaan. Kung ganon, magbayad na tayo, waiter. Ay, hindi mababa ang gastos dito. Kailangan ng ilang libo sa pinakamababa. Ang dami mong pera sa card mo. Ba? Gino, nag-spend ka kayong araw ng 2,500 yuan. May natira pang 2,345,600 sa card mo, mahigit 2 milyon. Kailan ka naging ganito kayaman? Ang dami nito. Hindi pa kayang ipon ng buong buhay ko ang ganitong kalaki. Siguro ang lugar na ito ay lihim na mayaman na anak ng mayaman, mahigit 200 milyon. Ako lang ang pwedeng makakuha ng ganitong kalaki agad-agad, ang tatay ko. Mukhang nagkamali ako sa kanya. Talagang may kakayahan siya. Sa mga kritikal na sandali, talagang kailangan mong pasiglahin ang sarili mo. Ang mga talento ay naagaw na. Sabi ko nga kanina, kung may gustong sumali sa kumpanya ko, mag-aalok ako ng sahod na 2,000 hanggang 3,000. Nasa inyo na ang desisyon. Hindi ako nandito para kumita ng pera. Interesado lang ako sa proyekto mo. Kaninang ay nagkamali ako sa'yo. Kung mapapatawad mo ako, handa akong sumali sa iyong kumpanya. Laging welcome. Si Fang Yuan ay muling pinahiya ako. Zhang Zong, sinabi ko na ito dati. Maaari kang bumalik at mag-aral muli. Pagkakataong ito, huwag akong sisihin sa iyong kahiyan. Talagang nakakahiya na ikaw ay guro pa. Ikaw, hehe. Ayos, natapos na ang ating usapan. Kung gusto mong magtagal dito, magtagal ka na. Tara na. Fang Yuan, maghintay ka sa akin. Nahanap na natin si Jefeng. Pero paano kung wala tayong computer? Computer lang yan. Bumili na lang tayo ng bago. Ngayon, halos nahanap na ang ibang posisyon. Pero may isang posisyon pang kulang. Walang nahanap na angkop na kandidato. Anong posisyon? Benta. Mahalaga talaga ang benta. Kailangan benta ang mga produkto ng kumpanya. Sige, mag-isip ako ng paraan. Tingnan mo kung kaya ko. Sige na, huwag ka na mag-alala. Maglaro ka na lang ng laro. Maglaro ka na lang sa bahay. Sa hinaharap, ikaw ang magiging pambansang kampiyon. Hello, gusto kong bumili ng computer. Nasaan ang computer? Hindi mo ba kayang tingnan? Pasensya na, Ginoo. Ano pong computer ang gusto nyo? Itong modelong ito na lang. Zhang Wanyi, gusto mo pa bang magtrabaho? Masyadong halata na wala siyang pera. Ito ang pinakmahal na computer sa shop natin. Paano mo basta-basta mailalabas? Ginoo, pumupunta ako para bumili ng computer. Bakit hindi pwedeng tingnan? Baka hindi ka pa bibili. Pag nailabas na ang computer at nasira, kaya mo bang magbayad? Si Tita Chen, customer natin yan. Bakit hindi pwedeng tingnan? Nais mo bang makipagtalo sa akin? Maniwala ka ba na kaya kitang tanggalin? Sandali lang po, Ginoo. Ginoo, ito ang pinakabagong modelo ng computer sa aming tindahan. Tingnan mo kung bagay sa'yo. Kung ayaw mong makinig sa akin, agad akong pupunta sa manager. Maghintay ka na lang na matanggal. Ito na lang ang pipiliin ko. Kailangan ng 100 piraso. 100 na unit. Sigurado ka na hindi ka nagbibiro. 100 na unit, bawat isa ay 1,300. Mayroon ka ba? Mag-swipe ka na. Anong pinapakita mo, mag-swipe ka na? Kung kaya ko lang bilhin, ano ang sasabihin mo? Kung kaya mo lang bilhin, luhod ako at mag-sorry sa'yo. Sige, mag-swipe ka na.
Kapag bawas na ng pera ang Ginoo. Ano, si Zhang Wanning, hindi ka nagkakamali, di ba? Talagang nakapagbawas na ng pera. Paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera? Ginoo, huwag kang masyadong makasarili sa aking pera. Hindi mo ba sinabi na kung makakabili ako? Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad. Ngayon, lumuhod ka na. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang nagmamay-ari nitong tindahan. Sino nang magpapasensya na mag-sorry sa akin? Anak, anong nangyayari sa'yo? Mama, may nangbubuli sa akin. Anak, sino nang nanbubuli sa'yo? Siya ang store manager. Itong Ginoo, bumili siya ng 100 piraso ng pinakabagong computer namin. Pero yung sales assistant ay palaging nananakit ng damdamin nitong Ginoo. Kaya't hindi mapigilan ng Ginoo na magsalita ng kaunti sa kanila. 100 na makina. Pakiusap, mag-sorry ka na sa Ginoo. Pasensya na po, Ginoo. Paumanhin po, Ginoo. Hindi na siya dito magtatrabaho pa. Ikukumpel namin ang mga kailangan nyo at ihahatid namin agad. Sige po. Tumigil ka dyan. Ginoo, ito po ang aking business card. Maganda ang tingin ko sa'yo. Kung kailangan mo ng trabaho, maaari mo akong lapitan. Ginoong Fang, isa sa alang-alang ko ito. Si Zhang Wanyi ay isang mahusay na sales assistant. Mayroon siyang magandang katangian. Ang ganitong empleyado ang kailangan ko. At saka, napakaganda ni Zhang Wanyi. Talagang maaari siyang sanayin bilang isang sales talent. Ang araw na ito ay talagang kapaki-pakinabang. Oh, Wang Ji. Ikaw pa rin ang magaling. Hindi lang binili ang computer, kundi nakahanap pa tayo ng sales para sa kumpanya. Ngayon, kumpleto na tayo lahat. Kaya diretso na akong magsasalita. Nasa development stage na ang Pineapple Assistant. Ipapasa ko ang teknikal na problema kay Liubo. May problema ba? Huwag lang akong istorbohin habang naglalaro ako ng laro, okay lang. Ha? Susunod ay ang mga issue sa operasyon. Sino ang responsable sa isyong ito? Ibigay na lang natin ito sa atin. Hindi ko akalain na ang mayamang si Shen Chengs ay kusang mag-ako ng trabaho. Sige, ibigay na lang natin sa'yo. Yenan, kaya kayong dalawa, isa ang mangangalaga sa benta ng kumpanya, at isa ang mangangalaga sa administrasyon. Yenan, ayos, simulan na. May magandang balita akong sasabihin sa lahat. Matapos ang 3 buwan ng pagsisikap, ang ating Pineapple Phone Assistant ay sa wakas ay may anyo na. Kung ang Pineapple Phone software ni Fang Yuan ay talagang magiging matagumpay, no ang dapat nating gawin para sa promosyon? Promotion. Ang pagbili ng mga patalastas ay magastos. At hindi ito tiyak na magbibigay ng magandang resulta. Fang Yuan, ang ating lungsod ay magho-host ng New Year's Eve party. Medyo malaki ang kaganapan. Marami pang mga pamumuhunan. Baka pwede tayong magpadala ng ilang kinatawan para makilaho. Maaari rin nating i-promote ang ating cellphone. Pero wala naman tayong mga talento. Talagang magandang paraan ito para sa promosyon. Tungkol sa talento. Tayo na grupo. Maliban kay Xuji na marunong kumanta ng kaunti, wala nang ibang makakapagpakita ng talento. Sino bang nagsabi na kailangan kayong umakyat? Kapatid na si Feng, hindi mo ba naiisip na ikaw na lang ang gagawa, Yenan? Kapatid na si Feng, huwag kang magbiro. Matagal na tayong magkakilala. Kung may talento ka, hindi ko ba alam yon? Hindi ko lang ito naipakita kailanman. Sister Xin, pakiusap, tulungan mo akong magparehistro. Gusto kong sumali. Anong talento ang balak mong ipakita? Kanta, Brother Feng. Punta tayo sa Riyi para kumanta. Hindi ka marunong kumanta, ha? Para kang nagpapakitang gilas sa stage, baka mapahiya ka pa. Hindi kaya. Gusto mong gamitin ang ibang paraan para makuha ang atensyon. Anong iniisip mo? Seryoso ako. Hintayin nyo na lang ang tulong ni paboritong helper para sa akin. Elan, ah. Tito, bakit ka nandito? Dumaan lang sa negosyo. Kamusta na ang mga ipinagagawa mo, Tito? Yun kasi. Si Fang Yuan talaga ang hirap pakisamahan. 3 buwan na ang lumipas, Chiang Wei. Hindi pa nga niya mapalaya yung maliit na bata. Kung ikaw, para saan ka dito? Hindi rin naman pwedeng sisihin lahat sa akin. Yung batang si Feng Yu, tuso talaga. Narinig ko na nagbukas siya ng kumpanya. Parang nag-aral siya ng mobile assistant. Kaya hindi ko nahanap ang pagkakataon. Mobile assistant. Parang ito ay software na tumutulong. Narinig ko na malapit na itong matagumpay na ma-develop. Lene, ito ay isang magandang pagkakataon. Kung siya ay makakapag-aral, kaya rin natin. Dahil malapit na siyang magtagumpay sa pag-develop. Kaya't diretsyo nating ibibigay ang software sa kanya. Palitan ang pangalan at ilabas ng maaga. Hindi ba't makakapagpaghiganti na tayo sa kanya? Ahahaha, Tio. Talaga namang matalino ka. Ayusin ko na ang tao para nakawin ang software, nga. Ha? Haha.
Hahaha. Hindi ko inaasahan na si Brother Fang ay talagang may dalawang brushes. Talagang napili siya. Hindi ko lang alam kung anong kantahin. Oy, kayo rin ba ay sasali sa New Year's Eve party? Gusto pang ang mapili. Sino ang nakakaalam kung binilhan nyo ba ng pera ang mga judge? Yun Ginozang, paano mo masasabing ganon? Sige na. Alam ko na gusto nyo lang ipromote ang kung ano man yan. Yung sirang mobile assistant. Pero sayang. Pagkatapos nito, akyat ako sa stage. Lahat ng tao ay nakatuon lamang sa akin. Kayo ay mapapahiya lamang. Hahaha, umakyat ka na sa entablado. Kahit na nakakainis si Zhang, magaling pa rin siyang kumanta. Narinig ko na nanalo pa siya ng award sa ibang bansa. Nanalo pa siya ng award. Di mas magaling si Fang Yuan kaysa kay Zhang Wei. Maghintay kayo sa kamatayan, Humph. Ayos ka na. Magsisimula na ang palabas. Kailangan nating maniwala kay Fang Yuan. Mga kaibigan, opisyal nang nagsisimula ang New Year's Eve party. Ngayon, imbitahan natin si Zhang Wei na umakyat sa entablado para mag-perform. Narinig ko na may dalawang orihinal na kanta sa taong ito. Isang kanta mula kay Fang Yuan, at isang kanta mula kay Zhang Wei. Hindi mababa ang antas ni Guro Zhang Wei, at siya pa ang mauunang kumanta. Mukhang wala ng pagkakataon si Fang Yuan. Alam ko lang sana ganito, mas nainggit na sana tayo kay Kuya Fang noon. Hello. 그댄 곁에 없지만 이대로 이별은 아니겠죠. Ang galing ng pagkanta niya. Original pa ang kanta. Mas maganda pa sa ibang mga sikat na singer. Sabi nila nag-aral daw siya sa ibang bansa noon. At nanalo pa ng Grammy Award. Kanina, ito ang original na kanta ko. Kung nagustuhan nyo, mangyaring suportahan kami ng marami. Talagang may laman ang pagkanta ni Zhang Wei. Talagang mapapahiya si Fang Jie sa pagkakataong ito. Hindi ko alam kung makakapag-promote pa tayo ng ating software pagkatapos kumanta si Fang Jie. Basta hindi tayo pinagsabihan ng iba tungkol sa ating software. Ayos na yon. Mga kaibigan, oras nyo na. Susunod, si Fang Yuan ng Pineapple Company ay magtatanghal ng orihinal na kanta para sa lahat. Daan ng karaniwan. Sige lang. Tama. Anong kalokohang kanta to? Pakikinggan mo, alam mong hindi maganda to, tama. Ikaw ay 骄傲着，那也曾是我的模样。我曾经爬过山和大海，也看过人山人海。我曾经拥有着的一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落失望，失掉所有方向，直到看见平凡。 Ang galing ng pagkanta niya. Hanggang makita ko na ang pagiging ordinary ang tanging sagot. Pakiramdam ko, ako yun. Hindi ko akalain na si Fang ay makakagawa ng ganitong kagandang kanta. At saka ang ganda ng pagkanta niya. Ilan kayang hirap sa buhay ang dinanas nito para makasulat ng ganitong kanta? Paano nangyari ito? Talaga bang si Fang Yuan ang kumanta nito? Fang Yuan, ikaw ang idol ko. Mga kaibigan, ang pagiging ordinaryo ay ang saloobin ng lahat. Naharapin ang buhay ng may katatagan. Nawa ang lahat ng ordinaryo ay maging dakila. Salamat sa lahat. Kung interesado ang lahat, maaari niyong sundan ang aming kumpanya. Sa nalalapit na paglulunsad ng Pineapple Assistant E, tiyak na hindi kayo mabibigo tulad ng kanta ngayon. Huwag kayong mag-alala. Ayos lang. Sumpain. Anong karapatan mo, Fang Yuan? Ngayon, Zhang, nakikita mo na ito. Mukhang masikat ang mga kanta ni Pang kaysa sayo. Diba? Pasensya na, Ginoong Zhang. Nasa ilalim ka na naman namin. Yenan, hahaha. Hintayin mo ako, Fang Yuan. Hey, hahaha. Ginoong Zhang, nasa loob na ang data ng Pineapple Assistant na gusto mong nakawin. Nandito na lahat. Hindi ko akalaing mabilis ka palang kumilos. Walang tao sa kumpanya nila ngayong gabi. Lahat ng magagamit na datos ay nandyan na. Hahaha.
Fang Yuan, kahit gaano ka pa magsikap sa pag-aanunsyo ngayong gabi, sayang lang. Lahat ng datos mo ay nasa kamay ko na. Basta't mauna akong maglabas. Lahat ng iyong pag-aanunsyo ay magiging walang silbi. Ginoong Zhang Fang Yuan, dito nila balak ilabas ang software. Sa venue sa labas ng paaralan. Oh, Pangulo ng paaralan. Maaari ko rin itong gamitin sa paaralan. Sa oras na yon, lahat ng kanyang ginawa ay para lamang sa akin, Feng Jie. O ikaw ang magaling. Ngayon, halos walang tao sa buong timog silangang lungsod na hindi kakilala. Nga, akala ko hindi na mabebenta ang software natin. Hindi ko inasahan. Ngayon, puno ng mga post sa internet tungkol sa software natin. Natapos na talaga ang software natin. Panahon na para ihanda ang paglulunsad. CJ, kaya't sa makalawa, magdaos tayo ng press conference sa venue malapit sa paaralan. Ayos lang. Mukhang talagang epektibo ang marketing natin ah. Biglang maraming tao ang pumuno. Siguradong magiging sikat ang aming software. Siyempre naman. Ay. Kayo rin po ba ay nandito para sa paglulunsad? Gino Zhang, nandito kami para sa press conference. Hindi para sumali sa press conference. Gino Zhang, alam ko na. Mas maganda ang pagkanta ni Fang Yuan kaysa sayo, hindi ka nasisiyahan. Pero inanunsyo ni Fang Yuan noong panahong iyon. Ngayon ay magpapalabas tayo ng press conference. Hindi ka siguro nakakalimutan na. Ginoong Zhang, nakikita ko na binubuhos ko ang pasensya ko sayo. Pero huwag mong subukan ang aking limitasyon. Alam ko naman. Pero ang press conference sa lugar na ito ay ako ang nag-host. Ipapahayag ko ang aming bagong produkto, ang IC Assistant. Anong IC Assistant? Hindi pa naririnig kahit kailan. Maganda ang IC Assistant namin, sobrang useful. Hindi lang ito makakapag-download ng software, kundi naglalaman din ito ng mga serbisyo para sa mga gawain. Wala pa akong nakitang software na kayang gawin ito. Kaya't ang aming software store ang nangunguna sa pag-download. Hindi ba ang Pineapple Assistant ang inyong ipinromote dati? Simula ngayon, lahat tayo ay gagamit ng aming IC Assistant. Anong pangit na Pineapple Assistant yan? Sa pangalan pa lang, hindi na ito maganda. Mas mabuti pa ang IC Assistant ni Feng Jie. Narinig ko, parang katulad lang ng software natin ang sinasabi nila. Bakit parang pareho ito sa atin? Paano nagawa ni Zhang Wei ang ganitong bagay na katulad ng sa atin? Wala tayong ibinulgar na ganito kailanman. Zhang Wei, paano mo nakuha ang datos namin? Ang aming IC Assistant ay sariling gawa ng aming kumpanya. Bakit pa namin kailangang nakawin ang datos ninyo? Hindi. Zhang Wei, wala ka bang hiya? Ano nang gagawin natin, Fang Yuan? Nauna nang pumasok si Assistant Ice. Habang si Assistant Pineapple naman ay sumunod. Paano pa kaya tayo kikita pa? Na, ginastusan natin ng husto. At si Brother Fang pa ang nag-invest ng maraming pera. Di ba't sayang lang lahat ito? Fang Yuan, hindi pa naman nawawala ang chance sa inyo. Basta magpakaluhuran kayo at humingi sa akin ngayon. Maaaring pag-isipan ko pa na bigyan kayo ng pagkakataon. Pagkakataon para sa promosyon. Zhang Wei, anong nangyari kay Fang Gong? Ganito ka sa amin, Fang Gong. Anong nangyari kay Fang Yuan? Sabihin ko sa'yo, ilang beses na niyang pinahiya ang aking dangal. Pinabayaan niya akong mawala ng trabaho. Pipilitin kitang lumuhod at humingi ng tawad. Kahit na magkamag-anak tayo, Fang Yuan, kung hindi ka luluhod ngayon. Lahat ng bagay sa kumpanya niyo. Ngayon ay mukhang mabibigo na kayo. Zhang Wei, talagang iniisip mo na wala akong magagawa. Ginoong Su, yanan. May isang tao na tinatawag na Fang Yuan na patuloy kong pinapanood. Noong nakaraang gabi ng lungsod, talagang pinahiya niya ang alkalde ng Southeast City. Haha, Alkalde Li, itong si Fang Yuan. Hindi basta-basta ang kanyang kakayahan. Noong nakaraang krisis ng grupo ko, kung hindi siya tumulong, marahil hindi na tayo nakaupo dito ngayon. Kamakailan lang, nagtatag siya ng isang kumpanya ng pinya. Gumagawa ng helper para sa telepono. At mayong araw ay may press conference. Pero may nakawan ng data niya. Yenan, pinapahirapan siya. Ang mga datos na ito ay nakapatent na sa amin. Sino mang mang-okray ay papasok sa kulungan. Lanan, tara, tingnan natin ang lugar. Sige, Ginoong Pangulo. Lanan, ano ang mga solusyon? Huwag nang magmatigas sa ganitong sitwasyon. Zhang Wei, yung inimbento mong IC Assistant kamakailan. Laki ang naging reaksyon online. Maganda ang performance. Tio, ito lahat ay dapat kong gawin. Ang assistant na si Haisi ay hindi talaga gawan nyo. Kayo ay nagtulungan para nakawin ang aming datos. Dapat may ebidensya ang sinasabi ng batang babae. Walang naniniwala sa iyo ngayon, hindi ka ba nagsisisi? Nagsisisi. Mukhang ikaw ang dapat magsisi. Hanggang ngayon, nagmamatigas ka pa rin, Fang Yuan. Maghintay ka. Bata, huwag kang makipag-away sa akin. Katakdang mabigo. Hahaha.
Sino ang nagsabing nabigo si Fang Yuan? Su Tianyang. Mayor Liu. Kumusta si Tom? Mukhang hindi mo pa naintindihan ang sitwasyon, Sir Su. Si Fang Yuan ang nagnakaw ng data ng telepono mula sa kumpanya natin. Pinapailalim namin siya sa pananagutan, Ginoo Lu. Alam ko na kilala mo si Fang Yuan dati. Ngunit kapag nagkamali ang tao, dapat siyang tumanggap ng parusa. Alkalde, dahil ayaw niyang humingi ng tawad. Dalhin na lang siya sa kulungan para magpagsisi. Wang Yuan, may gusto ka bang sabihin? Guro, sila ang nagnakaw ng aking datos. Sila ang nag-akusa sa iba. Anong sinasabi mo? Kami ang unang naglabas sa mobile assistant. Pinapagalit mo kami. Zhang Zong, marahil hindi mo alam. Ang aming Pineapple Assistant ay nagtatala ng mga update sa data. Palagi itong na-record. Kapag inihambing sa oras ng inyong pag-record, malalaman kung sino ang unang gumawa nito at ano pa. Monitoring ang aming kumpanya. Siguro hindi ito inaasahan ni Ginoong Zhang. Binayaran mo ang driver para magnakaw ng data. Ang video ay naipasa na sa pulisya. Ngayon, hindi pa masyadong karaniwan ang monitoring. Ngunit para sa lahat ng kaso, naglagay ako ng surveillance sa buong kumpanya. Yung mga ginawa ni Zhang Wei na itala na noon pa. Ikaw, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Prinsipe, alam kong nagkamali ako. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon, please. Gawin mo ang nararapat, guro. Tito, tulungan mo ako. Ikaw ang nag-udyok sa akin na gawin ito. Huwag kang magbula dyan. Magsisi ka na lang sa loob ng piitan. Hintayin mo. Tara, tignan natin ang kaganapan sa launch ng iyong cellphone. Guro, dito po. Fang Yuan, pinahiya mo ako ng sobra. At pinasok mo pa si Zhang Wei. Hintayin mo ako. Tao Fengjie, ipinapaabot ko ang aking paggalang sayo. Kapag lumabas ang ating Pineapple Assistant, ito ang nangungunang api sa merkado. Ngayon ay umabot na ito ng 100,000. Ang ating Pineapple Mobile Assistant ay nagtagumpay sa unang laban. Ang mga kita sa hinaharap ay tiyak na tuloy-tuloy. Sa oras na yon, lahat tayo ay makikinabang. Halika, halika. Tagay tayo. Zixuan. Ito ang anak na babae ni Boss Su na si Zixuan. Zixuan, Fang Yuan, bakit ka nandito? Di ba dapat ako ang magtatanong sa'yo? Bakit pumunta ka sa Iniinam City nang hindi sinasabi sa akin? Ako at... Kumusta Fang Yuan? Ang pangalan ko ay Gigi. Kay Su Zixuan ito. Dumating ang kaibigan dito para maglibang. Kilala kita. Sa gabi ng Southeast City, kantang inawit mo ay talagang napakaganda. Salamat sa iyong paghanga. Haha. Dahil kay Fang Yuan na sobrang close kay Zixuan. Maaari mo bang tulungan kaming magsama-sama? Kahit na si Lu Zixuan ay inuutusan ng kanyang ama na pamahalaan ang negosyo. Pero siempre son and Sir Estrella. La haber hablado con papal respecto. Enter en la industria del entretenimiento. La al final mi convert en una gran estrella. Gigi Fang Yuan tambien time sus propios asuntos que atender. Fang Yuan, puedo poner dinero. Quieres conto. Puedes poner an presyo. Como Zixuan, estudim sika. Con mis cantions siguro Sir Ancito. Ang batang babae na ito ay hindi gaanong bata. Ngunit may mga plano siya. Gaano karaming pera ang handa mong ibigay? Paano kung 1,000 bawat kanta? 1,000? Paano kung 2,000? 2,000? Ito na ang pinakamataas na halaga na maibigay ko. Sa 2,000, mukhang hindi ko kayang isulat. Fang Yuan, kilala mo ba si Zixuan? Dahil sa kanya, bigyan mo kami ng isang awit bilang pasasalamat. Hindi ko talaga maisulat kahit anong paraan. Kahit na magkaibigan kami, siya ang tumutulong sa akin. Sige, ngayon na lang. Alam pa ng batang ito na ipagtanggol ako. Su Zixuan, anong pinapakita mo? Gusto mo rin bang umangat gamit ang mga relasyon? Zixuan, gusto mo bang pumasok sa industriya? Si Zixuan ay hindi naman pangit ang kondisyon. Pinag-aralan pa rin niya ay musika. Siguradong tatahakin niya ang landas na ito balang araw. Talagang gusto kong maging singer. Pwede kitang tulungan. Nakita mo na rin naman, yung kantang kinanta ko dati ay naging viral sa buong internet. Kung gusto mo, matutulungan kitang gumawa ng kanta. Pero bakit ka ba tutulungan, Fang Yuan? Yung software na ginawa ko ay sobrang sikat. Maraming kakumpetensya ang nagsimulang magkopya. Ikaw ang nagpasok sa direktor para tulungan ako. At pagkatapos mong maging artista, pwede kang mag-endorso para sa akin. Sa tingin ko, bagay na bagay ka. Gusto mong makipagtulungan sa akin? Gusto ko. CJ. Pero hindi na tayo pwedeng magtagal ngayon. Pag-uusapan pa natin ito bukas. Ipapabalik na kita muna. Hindi na, Fang Yuan. Basta babalik na ako kasama ang mga kaklase. CJ, ingatan mo ang sarili mo. Mauna na ako. Lanan. Lene. Talagang mabait si Fang Yuan sa'yo, Zixuan.
Kanina, ayaw niyang tumulong sa akin sa paglikha ng musika kahit nagbayad ako. Ngayon, nagkukwentuhan lang kayo. Sinasabi niyang tutulungan kanyang gumawa ng kanta ng libre. Gigi, may katapusan ka ba? Ano man ang gawin ni Fang Yuan, desisyon niya yon. Bakit si Su Zixuan? Bakit si Fang Yuan ay espesyal sa'yo? Gusto ko ring sumikat. Hahaha. Su Zixuan. Kung hindi ko makuha, huwag mong asahang makuha mo rin. Ito ay ang ulat ng pagbabasa ng kumpanya natin ngayong buwan, si Feng Jie. Lenan, si Feng Jie. Si Zixuan, siya ba? Dumating na ba si Zixuan? Papasukin mo na siya. Nakaayos na tayo. Hindi ba nakidnap si Zixuan? Sabi niya, ikaw na lang ang pumunta. Ay. Si Zihon ay nakidnap. Nasaan? Sa paliparan sa labas ng bayan. Gigi, anong ginagawa mo? Zixuan, hindi mo ba nakikita? Siyempre, kinidnap kita. Kaya mo ako kinidnap dahil hindi ka pinayagan ni Fang Yuan na gumawa ng musika. Kailangan mo bang gawin yan? May mukha ka pang magsalita. Kung hindi dahil sa'yo. Paano tatanggihan ni Fang Yuan ang aking kahilingan? Kahit na hindi dahil sa akin. Hindi ka tutulungan ni Fang Yuan. Lene, wala akong pakialam. Nakaabiso na ako kay Fang Yuan. Kung gusto niyang iligtas ka, kailangan niyang ipakita ang kanyang orihinal na kanta. Ginagamit mo ako para bantaan si Fang Yuan. At ano naman kung ganon? May 3 minuto pa. Kung hindi pa siya darating, mukhang may gagawin na ako sa'yo. Ano ang balak niyo? Kaya niyong galawin ako, hindi kayo palalampasin ni Fang Yuan. Tama na. Dumating na si Fang Yuan. Gusto mo lang ng piyesa, di ba? Huwag mong galawin si Zixuan. Isusulat ko para sa'yo. Dapat noon pa man ginawa ni Fang Yuan ito. Para hindi masayang ang oras ng lahat. Huwag kang magsulat, Fang Yuan. Hindi dahil sa akin ay dapat kang manahimik. Ikaw. Si Zixuan ay isang simpleng pangalan lamang. Saan ka pa? Kumuha ka ng ballpen para kay Fang Yuan. Nagawa na ang kantang gusto mo. Maaari na ba kaming umalis ngayon? Maganda ang pagkakasulat. Pero, ngayon, hindi ko pa kayo maaring pakawalan. Nakasulat na ang pabalat ng ate para sa'yo. Ano pa ang gusto mo? Siyempre, ilabas na ang kantang ito ngayon din. Kung hindi, kapag umalis kayo mamaya. Paano kung magbago ang isip? Kung gusto niyang ilabas, hayaan mo siyang ilabas. Pero ipinaalala ko sa'yo, pag nailabas ang kantang ito, wala na kayong kinalaman sa amin. Haha. Haha. Fang Yuan, gusto mo pa bang kunin ang karapatan sa kantang ito? Wala na kayong kinalaman dito. Basta, paalala lang ako sa inyo. Pagkatapos niyong release ang kantang ito, hindi ko na sasagutin ang anumang magiging resulta. Resulta? Anong resulta? Mga bunga ng sobrang kasikatan ba? Hahaha. Kahit ikaw, hindi mo ito kayang pasanin. Hindi, ayoko nang makipag-usap sa'yo. Fang Yuan, pasensya na. Kung hindi dahil sa akin, hindi kita madadawit. Kung siya ay sumikat dahil sa napakagandang kantang ito. Sana ako, Zixuan, huwag kang malungkot. Siya ay magiging sentro ng atensyon dahil sa kantang ito. Pero kapag dumating ang panahon, may kaakibat na kaparusahan yon. May kaakibat na kaparusahan. Anong kaparusahan yon? Maraming pinagsamahan ko sa kantang ito. Hindi mo maririnig ng 1 o 2 ulit lang. Pero kapag pakinggan mo ng ilang ulit, mapapansin mo ang kalokohan. Hindi kami mga taong walang alam. Kapag nahanap nilang kinopya ang kanta, siguradong maririnig nila. Sa huli, magbabayad siya ng katumbas na halaga. Fang Yuan Suan, ayos ka lang ba? Bakit ka nandito, Sirang? Sasabihin ko sa inyo, nag-report na ako sa pulis. Malapit nang dumating ang pulis. Kung ayaw ninyong mahuli, ilabas na ninyo sila agad. Malapit nang dumating ang pulis, anong gagawin natin? Umalis na tayo. Kahit ano paman, nakuha na ni Jingjing ang gusto niya. Ayos ka lang ba? Wala akong problema, Fang Yuan. Fang Yuan, may nangyari sa kumpanya natin. Paano magkakaroon ng problema ang kumpanya? Na-invade ng masama ang software ng kumpanya. Ngayon, maraming bug ang lumabas. At dahil sa bug na ito, ngayon sina Lo Jiangwo at Zhang Wu,
Nagdaos pa sila ng press conference. Sinasabi nilang aatakehin ang kumpanya natin. Sadyang ginawa ito ni Luo Jiangwo. Fang Yuan, ano ang gagawin natin ngayon? Ngayon, sobrang galit ng mga tao sa lugar. Sinasabi nilang kailangan natin magbigay ng paliwanag. Kailangan na tayong pumunta doon. Fang Yuan, huwag kang pumunta. Kung pupunta ka ngayon, hindi mo maayos ang sitwasyon. Tama. Ngayon, si Luo Jiangwo ay nag-aabang ng bitad para sa atin. Gusto niyang tayo mismo ang mahulog dito. Sa tingin ko, mas mabuting huwag ka na munang lumantad. Hintayin mong maresolba ang problema bago ka magpaliwanag. Walang problema, sakto pa nga, magagamit natin ang pagkakataong ito para mas mapalakas pa ang promosyon natin. Lanan. Yung mga nagwasak ng software natin. Yugo. Alam na siguro ng lahat. Yung sikat na assistant na pini-Apple kamakailan lang, di ba? Alam nating lahat si Boss Luo at ang pini-Apple assistant. Pero ano ang kaugnayan nito sa press conference na inyong ginanap ngayon? Ano nga ba ang koneksyon nito? Nagsagawa ako ng press conference ngayon upang ilantad ang masamang software na ito. Kapag na-download ang software na ito sa iyong cellphone, magkakaroon ka ng virus. Ano? Hindi naman talagang ganun. Totoo nga, ang software na ito ay automatikong nagda-download ng mga junk software. Nabili ko lang na cellphone, nag-download na ako ng pini-Apple assistant. Ngayon, malapit na itong masira. Dapat nakita na ng lahat, di ba? Ngayon, pinapadownload lang nito ang mga basura na API sa cellphone mo. Paglipas ng panahon, malamang ay magnanakaw na ito ng iyong privacy. Ang developer ng pini-Apple assistant, hindi ba't pinapahamak tayo? Tama si Boss Lu. Noong una, nag-download tayo ng software na ito dahil madali itong gamitin. Ngayon, mukhang ito ay isang patibong. Saan na ang mga developer ng pini-Apple assistant? Bakit hindi sila lumalabas para magpaliwanag? Tayo. Ang bilang ng pag-download ng pini-Apple assistant natin ay bumagsak ng halos 10 milyon. Ngayon, ang mga negatibong balita tungkol sa pini-Apple assistant natin, lalong lumalala. Ay naku, sabihin mo, hindi ba't ito ay purong panlilin lang sa lahat? Ay naku, tingnan mo. Haha, tito. Talaga namang magaling ka. Hindi lang ako nailigtas. Pinaandar mo pa ang mga user na ito. Kahit gaano pa kalakas si Fang Yuan, hindi niya ito kakayanin. Akala mo makakalaban mo ako. Sigurado akong hindi na darating si Fang Yuan. Fang Yuan, lumabas ka. Fang Yuan, lumabas ka. Fang Yuan, wala kang hiya, lumabas ka. Walang hiya si Fang Yuan, lumabas ka. Ay. Anong kailangan ni Lo Wei sa akin? Fang Yuan, naglakas loob ka pang dumating. Hinalikan mo si Lu Jiangwo. Hindi kayo palalampasin ng Dongyang Group. Uy, nagbanta ka pa sa amin. Anong karapatan mo para banta-bantaan kami? Sarili nyo nga, hindi nyo na kayang ipagtanggol, hahaha. Ngayon, lahat ng nasa online tungkol sa atin. Negative news tungkol sa Poro Software. Hindi nila mapigilan kahit maghanap pa sila ng tao. Kaibigan, malapit nang mapahamak kayo. Haha, Tio. Sa tingin ko, napakadali nilang masira. Sayang naman kung ganun. Paano nila halos na ipasok ka sa kulungan dati? At nagsasalita ka pa rin para sa kanila. Tio, hindi naman yon ang dahilan. Fang Yuan, ang taong ito ay kumita ng maraming pera mula sa Bitcoin dati. Mukhang may kaunti siyang pananaw. Mayroon din siyang isang kumpanya ng pinya. May halaga pa rin ito. Sa tingin ko, mas mabuti kung ipasa niya ang kumpanya. Haha, hindi nakakagulat na pamangkin ko siya. Tama ang sinabi niya. Talagang sayang kung ganito ang mangyari sa kanya. Ganyan si Fang Yuan. Kung ibibigay mo sa akin ang kumpanya mo, maari kong isaalang-alang na makaalis ka ng ligtas. Mula rito, Lo Jiangwo, hindi ako papayag na makaligtas ka. Sinasabi ko sa'yo, ang negosyo ng kumpanya namin ngayon ay real estate. Wala na kaming anumang kaugnayan sa Dongyang Group. Kahit na nandito si Su Tianyang, hindi niya ako kayang pigilan. Ikaw, anong balita? Sa huli, bibigyan kita ulit ng isang pagkakataon, Fang Yuan. Gusto mong ibigay ang kumpanya. Kung maibibigay mo ang kumpanya, baka may pag-asa ka pa. Kung hindi mo ibibigay, maghintay ka na lang na mag-collapse. Sa tingin ko, ilang pera lang ang hawak mo, gaano pa katagal iyon magagamit? Fang Yuan, ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala, may 3 minuto pa. 3 minuto pa, ha? Ay naku. Anong 3 minuto lang? Fang Yuan, sasabihin ko sa'yo. May hangganan ang pasensya ko. Kung hindi ka pa mag-isip ng maayos sa loob ng 3 minuto, maghanda ka ng masira. Ginoo Fang Yuan, tungkol sa mga negatibong balita online at sa mga butas sa software, kailangan mo pa ring magbigay ng paliwanag, di ba? May papaliwanag pa ba? Sinungaling lang siya. Now-install ko na ang pini-Apple assistant. Pero nandyan pa rin ang virus sa telepono. Yuan, mas mabuti pang bigyan mo kami ng paliwanag. Huwag munang mag-alala ang lahat. Ang problema sa software vulnerability ay inaayos na. Kapag natapos na ang problema, bibigyan ko kayo ng solusyon. Fang Yuan, sasabihin ko sa'yo.
Hindi mo kayang ayusin ang issue sa vulnerability. Lene. Dahil ako ang nagpasimula ng pag-atake sa software mo. Hanggat hindi ako nagsasabi ng tigil, hindi mo malulutas ang mga butas mo. Hahaha, hello, Gujiango. Pinapayuhan kitang tumigil na ngayon. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang magiging epekto ng pag-atake sa software ko. Puro kabubuhan, hindi mo kakayanin. Ano ka ba? Sasabihin ko sa'yo, kinuha namin ang pinakamagaling na hacker mula sa bansa. Talaga bang iniisip mo na kayang pigilan ng software mo ito? Oras na, sandali lang at may balita. Mga mamamayan, magandang araw. Upang maiwasan ang online na panlilinlang, nakipagtulungan ang sistema ng pulisya at ang Pineapple Assistant upang ilunsad ang anti-fraud na bahagi. Dahil sa pag-upgrade ng sistema, nagkaroon ng butas ang Pineapple software at ito ay naatake. Humihingi kami ng paumanhin mula sa pulisya ng Dong'an City para sa lahat. Tungkol sa unit na nag-atake ng software, natuklasan na namin. Hindi kami magpapatawad. Anong ibig sabihin nito? Ang Pineapple Assistant ay nakatali na sa sistema ng pulis. Tito. Hindi ba tayo manghihimasok sa sistema ng pulis? Kung manghihimasok tayo sa sistema ng pulis, ibig sabihin malaking kasalanan na laban sa bansa. Hindi pwedeng mangyari, hindi pwedeng talaga. At isang sirang mobile helper. Paano naman pwedeng makipag-ugnayan sa sistema ng pulis? Tingnan nyo ang cellphone nyo agad. Automatikong naalis ng Pineapple software ang virus. Uy, naglabas ng anunsyo ang East South City. Sabi nila, ang Pineapple Assistant ay kapartner ng opisyal. Walang illegal na investment na nangyayari. Saan nanggaling si Feng na nakipag-ugnayan sa pulis? Sabi ko na nga, si Brother Fang may paraan talaga. Lo Jiangwo, kanina pa kitang sinabihan na tumigil, ayaw mo makinig. At si Zhang Wei, nasabi ko na kanina. Kung nagawa kitang isama minsan, kaya kong isama ka ulit. Hahaha, si Fang Yuan, kasalanan ko talaga. Gusto lang ni Uncle Lo na magbiro sa'yo. Huwag mong seryosohin, si Fang Yuan ay dahil kay Lo Jiangwo. Siya ang sumuporta sa akin na gawin ito. Ako si Lo Jiangwo, Zhang Wei. Kayo ay may kinalaman sa pambansang seguridad. Pakiusap, sumama ka sa amin. Haha. Fang Yuan, ito ay lahat kasalanan ko. Huwag mo akong seryosohin. Kung gusto mo ang kumpanya ko, handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng bahagi ko. Huwag mo akong hayaang mahuli nila. Tungkol kay Fang Yuan, lahat ito ay kasalanan natin. Kasalanan natin. Pang brother, ang software natin na Pineapple Assistant. Kailan natin nakipag-ugnayan sa sistema ng pulisya? Noong inilabas ang Pineapple Assistant, nakipag-usap na sa akin ang alkalde tungkol dito. Sang-ayon ako noon. Lo Jiangwo, saktong-sakto sila. Fang Yuan, hindi ka nagkamali ng sinabi mong makakatulong ito sa muling pag-promote ng Pineapple Assistant. Uy, Fang Yuan. Naibalik na ang software na Pineapple. Mas malaki pa ang tumaas ng benta kaysa dati. Nagsimula nang tumaas ang halaga ng kumpanya namin, Pineapple Co. Ngayon, umabot na ito sa 80 milyon. CJ, magbibigay tayo ng bonus sa lahat ng empleyado ng kumpanya namin. CJ. Ay, anak kong mahal, mabait na anak ko. Sino ba ang nakasakit sa iyo ngayon? Hindi ba si Fang Yuan ang angal na yon? Fang Yuan. Siya yung Fang Yuan na gumawa ng Pineapple Assistant. Sikat na sikat yung kanta na inawit niya noon. Pinagawa ko siya ng isang kanta para sa akin. Pero kinopya niya lang ito. Ngayon, lahat ng tao sa internet ay nagagalit sa akin. Ano? Bakit siya naglakas loob na ganyan ang gawin sa anak ko? Tatay. Kailangan mo akong tulungan na maghiganti. Ay. Pero ngayon, malakas ang tindig ni Fang Yuan. At nakipag-ugnayan pa siya sa gobyerno ng Southeast City. Kahit na mas malaki ang kumpanya ko kaysa sa kanya. Pero para mapatumba siya, kailangan ko munang mag-isip, Dad. Kung ako pa rin ba ang anak mong babae? Sige na, magandang anak. Huwag ka munang magalit. Kahit na pansamantala, hindi pa natin siya magagawang labanan ngayon. Pero, hindi ko kailanman papayagan na mabuli ang aking anak na babae. Si Fang Yuan. Maghintay ka na lang sa mga magiging kapalit nito. Bagaman si Fang Yuan ay may maraming software ngayon na ginagaya ang ating Pineapple Software Assistant. Simula nang makipag-ugnayan tayo sa anti-fraud. Wala nang software ang makakahigit sa atin. Ang ating Pineapple Assistant ay patuloy na umuunlad. Sa tingin ko, maaari na tayong mag-isip tungkol sa paglista. Sa loob lang ng ilang buwan, nagawa nating mapublic ang kumpanya. Ginoo Fang, tunay kang pinakamahusay na negosyanteng nakilala ko. Ay, kung mapublic ang Fang Yuan, pwede tayong mag-issue ng stocks para makalikom ng pondo. Hindi lang ito makakatulong sa imahe ng kumpanya natin. Makakatulong din ito na mas maraming tao sa lipunan ang magtiwala sa atin. Kayo lahat. Benta ba natin ang Pineapple Assistant? Magbago ng direksyon.
Binenta na. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ang Pineapple Assistant ay itinayo natin ng magkasama. Tama nga, ang kumpanya natin ay nahirapan para umunlad hanggang dito. Ngayon, ibinenta mo ang Pineapple Assistant. Ibig sabihin ba nito ay magugutom ang mga empleyado? Ngayon ay ang pinakamagandang panahon ng Pineapple Assistant. Ngayon mo pa ito ibinenta. Hindi ito isang matalinong desisyon. Kahit na hindi ko maintindihan ang sinasabi nyo, ang hinaharap na pag-unlad, ngunit sa tingin ko, hindi tamang ibenta ang ating software ngayon. Maging kalmado kayo. Ibenta ko ang Pineapple Assistant para makapag-develop sa ibang larangan. Ngunit ang pinakatanyag na larangan ngayon ay ang software. Ngayon ay gusto mong mag-develop sa ibang larangan. Hindi ba't parang nagsusugal ka? Tunay na sikat ang Pineapple Assistant. Hindi na kailangang magpanggap. Pag ginamit mo ito, hindi ka na mag-aalala sa pagtanda. Nga, bakit mo pa ito binebenta? Dahil isang software lang hindi sapat. Para makuha ang buong merkado sa buong bansa. Fang Yuan, gusto mong maging isang malaking negosyo sa buong bansa. Tama, kung gawin natin itong pinakamalakas. Suportado kita, Fang Yuan. Ako rin, susuportahan kita. Susuportahan din kita. Susuportahan ko rin. Fang Yuan, ibebenta natin ang software. Ano ang susunod na gagawin? Susunod, magrenta tayo ng bike sharing. Bike sharing. Magpapadala ako ng isang detalyadong na plano para sa inyo. Ang pinakamahalaga ngayon ay mabenta ang Pineapple Assistant. Sige, dahil nagpasya na ang lahat. Maghahanda na ako para sa press conference. Alam na siguro ng lahat ang tungkol sa Pineapple Assistant. Ang dahilan kung bakit ko kayo inimbitahan ngayon ay upang ipaalam sa inyo na balak kong ibenta ang Pineapple Assistant. Ha, ano? Ibebenta, totoo ba? Bakit? Bakit na? Pwede namang ibenta ito. Ngayon sobrang sikat ng asistang paborito ni Ginoong Fang. Bakit mo gustong ibenta? Dahil kasi, kailangan ng pondo para sa bagong proyekto. Ay, pondo para magsimula. At ano ang bagong proyekto? Mas maganda ba ang bagong proyekto kaysa sa asistang paborito ni Ginoong Fang? Hindi pa ipapahayag ang bagong proyekto pansamantala. Ginoong Fang, magkano ang balak mong ibenta sa Pineapple Assistant? Sa lahat ng narito, ay nakakaalam na tungkol sa hinaharap ng Pineapple Assistant. Ang presyo ko ay 1 bilyon. Anong 1 bilyon? Sobrang taas naman yan. Sobrang taas talaga. Tama, akala ko ang pinakamataas na halaga ng Pineapple Assistant ay 100 milyon lang. Ginoong Wang, sa tingin mo, isang software sa telepono. Anong karapatan para magbenta ng 1 bilyon? Sa ngayon, ang pinakasikat na software sa merkado ay ang Pineapple Assistant. At ang Pineapple Assistant ay nakipagtulungan sa anti-fraud system. Walang takot sa kanya na mabigo. Wala pang naipasok na advertisement ang Pineapple Assistant. Kung sakaling maglagay ng advertisement sa hinaharap, mas marami pang kikitain. Tama si Ginoong Wang. Sa ganitong pananaw, talagang sulit ang halaga ng Pineapple Assistant. Sayang. Sa ganitong mataas na presyo, hindi makakapaglabas ang kumpanya namin. Ang presyo ng bawat Pineapple Assistant ay 1 bilyon. Sa huli, aling kumpanya ang bibili nito? Depende pa rin ito sa sinseridad ng bawat kumpanya. Tama si Ginoong Fang. Pineapple Phone Assistant. May malaking espasyo pa para sa pag-unlad sa hinaharap. Sa tingin ko, kung mabibili ito ng higit sa 1 bilyon, tiyak na makakabawi. Pero paano naman ang 1 bilyon? Ito rin. Handa kaming magbenta ng kumpanya ng 1.5 bilyon. 1.5 bilyon. Napagtibay ang 1.5 bilyong transaksyon. Leonard. Nenta ni Fang Yuan ang software na ito at sinabing gusto pa niyang gumawa ng bagong modelo. Huwag mong itigil si Hulo. May kakayahan pa ba siya? Fang Yuan, makinig ka lang. Nabenta ang ating software na pinya ng 1.5 bilyon. Susunod, nagpa siya akong ilabas ang 300 milyon para ilagak sa proyekto ng mga shared bike. Fang Yuan, paano ba dapat gawin ang proyektong ito ng shared bike? Pakasimple ng modelo ng shared bike na ito. Ipinapasok ang malaking bilang ng mga bisikleta sa merkado. Maaari nang gamitin ng mga tao sa pamamagitan ng pag-scan at pagbabayad ng deposito. Sisingilin batay sa distansya at oras. Isang sasakyan pwedeng gamitin ng maraming tao ng paulit-ulit. Totoo, malaking oportunidad ito sa negosyo. Tama, ang pinakakulang sa bansa natin ay populasyon. Kung magagawa natin na, lahat ay mahuhumaling sa ating shared bikes. Malaki ang kikitain dito, hindi ba? Pagkatapos, ilagak natin ang perang ito sa financial sector. Magkano ang kikitain natin ng walang pinuhunan? Alam na siguro natin lahat, di ba? Sasamahan ka namin sa negosyo. Uy, Zhengzi. Kung hindi ako nagkakamali, parang may pabrika ng bisikleta kayo sa bahay. Kung makikipagtulungan tayo, maaaring makakuha tayo ng diskwento sa bisikleta. May tanong ako, Fang Yuan. Hindi ba't sinabi mo dati na gusto mong gawin ang proyekto ng Pineapple Phone? Tama, may plano talaga ako noon. Kahit na ang Pineapple Software Assistant, ito ay orihinal na binuo para sa mga cellphone.
Ngunit kamakailan ay nagbago ang takbo ng merkado. Wala na tayong oras para sa proyekto ng smartphone. Ah, ganun ba? Hindi nagmamadali ang proyektong ito. Hintayin nating makauwi at matapos ang bisikleta pagkatapos ng bagong taon. Saka natin simulan ang proyektong ito. Ayos, Lanan. Nanay at tatay. Ay, anak, bumalik ka na. Bumalik ka na dahil umuulan. Natutuyo ka na siguro, ha, anak? Alam mo ba na sa panahong ito, napanood ka na sa reel? Yung software mong pini-Apple na ginawa mo. Alam na ng buong barangay natin. Nung naglalaro ako ng cards, tinanong pa nila ako, haha. Inay, yung software na yon. Sinubukan ko lang. Naibenta na yon. Ay, naibenta na. Huhulaan ko kung magkano nabenta. Siguro mga 500,000 ay naku. Hindi mo naintindihan yon. Anong software ang mabebenta ng ganun kalaking halaga? Sa tingin ko, mga 50,000 lang yon. Hindi 50,000 o 500,000 ang mga magulang. Kundi 1.5 bilyon. Ako. Hindi ako nagkakamali, 1.5 bilyon. Anak, dapat maging mapagpakumbaba ka. Bagamat sikat ang software na yon, huwag ka namang masyadong magmalaki. Yelan, 1.5 bilyon. Paano mangyayari yon? Hindi kayo naniniwala. Tingnan nyo na lang. Ay naku. 1, 2, 3, 4, 5. Sana all. Talagang ganito karami. Ito talaga ay isa. Di ko pa kailanman nakita ng ganito karaming pera. Noong una, akala ko malapit ka sa anak ng su pamilya. Naisip ko, kulang ang dote para sa kanya. Ngayon, tingnan mo ah. Kaya mo na yan. Ito, anong sinasabi mo, ma? Anong kasal-kasal na yan? Halika. Umupo ka. Ay, Zixuan. Dumating ka na. Fangyuan, pumunta ako dito para sa isang bagay. Nakikita kong abala ang tito at tita, sumali na rin ako para tumulong. Ay, halika, maupo ka na. Ay, hindi ba't si Lolo Zhang naghahanap sa'yo? Mag-usap muna kayo niyo dalawa. Pupunta kami ng tatay mo sa labas, may kailangan lang kami. Ay. Zixuan, bakit bigla kang pumunta dito sa bahay ko? Naalala mo ba yung si Gigi na nangbugaw sa akin noong nakaraan? Ay, siya na naman ang nanakit sa'yo. Hindi naman. Di ba't binigyan mo siya ng isang kanta noong nakaraan? Tama ang sinabi niya sa'yo. Agad itong sumikat online. Ngunit, mabilis din siyang inakusahan ng pangungopya. Mula noon, hindi ko na siya nakita. Ngunit, nakita ko siya ulit mga 2 araw na ang nakalipas. Sabi niya, hindi ka pa kakawalan ng tatay niya. Tatay niya? Sino ang tatay niya? Kamakailan lang ay nagbukas ng bagong kumpanya si Zhao Dayong. Mukhang medyo malaki ito. Pero hindi ito kasing laki ng Dongyang Group. Kaya nga siya naglakas loob na magsalita, kahit hindi pa kasing laki ng Dongyang Group. Fang Yuan. Bagaman hindi kasing laki ng Dongyang Group ang kumpanya ng tatay niya. Dati siyang kasangkot sa mga underground na puwersa. Maraming underground na puwersa sa Southeast City ang sumusunod sa tatay niya. Minsan, kahit ang pulis ay walang magagawa. Nag-aalala ka ba na si Zhao Dayong ay nagbabanta sa akin? Hi, Zixuan, huwag kang mag-alala. Kadalasan, nasa opisina ako. Hindi basta-basta ang seguridad sa kumpanya. Pero si Fang Yuan, palagi kong nararamdaman na hindi siya basta-basta sa'yo. Ay, ayos lang. Kung may problema, harapin natin. Ay, tama na. Plano ko kasi, gumawa ng proyekto para sa shared bike. Sikat ka na ngayon, huwag mong kalimutan na i-promote ako. Sige, mag-relax ka lang. Sa wakas, natapos ko na. Talagang nakakapagod ito. Sa ngayon, ilalagay muna natin ito sa mga mataong lugar. Kapag pamilyar na ang mga tao, saka tayo maglalagay ng mas marami. Sa Xiaopeng, makakapagbisikleta ka sa pamamagitan ng deposito. Mukhang napakakomportable. Subukan mo na agad eh. Kuya Feng, mukhang hindi na magtatagal. Magiging sikat na ang ating shared bikes. Lahat ito ay inaasahan na. Boss, ito na yung sinasabi mo. Yung shared bike na ginawa ni Fang Yuan, ha? Tama, ha? Sa loob lang ng 2 linggo. Nagawa na nilang ganito karami. Mukhang kumikita ito. Ay boss, bakit hindi na lang natin direktang lapitan si Fang Yuan? Bakit pa tayo nanonood? Tungkol sa mga shared bike, ano bang alam mo? Kilala ni Fang Yuan ang ating guro. Kung diretso tayong atake sa kanya, hindi ba't mawawalan tayo ng respeto sa guro? Ano na ang gagawin natin ngayon, boss? Ngayon, sa buong lungsod ng Dongnan, puno ng mga shared bike. Siguradong nailipat na ni Fang Yuan ang lahat ng mga warehouse. Kung mawala ang lahat ng mga shared bike, yung proyekto niya ay tiyak na mabibigo. Hahaha, boss, talagang matalino ka.
Ganito nga. Mga kapatid sa ibaba, ipaalam. Tanggalin niyo lahat ng shared bikes sa Southeast City. CJ. Ha? Lanan. Magpahinga muna kayong lahat. May ipapahayag ako. Nakatanggap na tayo ng shared bikes sa loob ng 2 linggo. At nakakalat na sa buong Southeast City. Sa loob lamang ng 2 linggo, ubos na ang aming mga bisikleta, hindi na makakabenta. CJ. Sa ganitong paraan, mabilis nating mababawi ang puhunan. Pwede na nating ilaan sa ibang proyekto. Yung shared bike sa Southeast City, biglang nawala ng isang gabi. Bakit ganito? Gong, boss, sa isang gabi, nawala na lahat ng aming shared bikes. Paano pwedeng mangyari ito? Sisilipin ko ang lokasyon ng shared bike natin. Hindi mahanap ni Director Fang ang lokasyon. Ito, anong nangyayari dito? Hindi pa namin nababawi ang puhunan namin. Kung hindi mahanap ang shared bike, malulugi tayo ng husto. Hello, sino ito? Ako si Fang Yuan. Gusto ni Zhao Dayong malaman kung nasaan ang mga gamit mo. Zhao Dayong. Fang Yuan, kung gusto mong malaman, pumunta ka sa kumpanya ko bukas. Kapal. Kaya pala magkamag-anak kayo. Ulit na naman ang ganyang taktika. Matagal nang naninirahan si Zhao Dayong sa ilalim ng lupa. Kung talagang gusto siyang kalabanin, marahil may isang tao na pwedeng gawin yon. Sino? Sa lungsod ng Timog Silangang, pinuno ng pulisya. Kung epektibo ang pinuno ng pulisya, bakit kayang maging sobrang arogante ni Zhao Dayong? Hindi. Ang pinuno na ito ay matapang sa paglaban sa kasamaan. Pinakamayaman niyang kinamumuhian ay ang mga kriminal at masasamang grupo. Karamihan sa mga underground na grupo sa Timog Silangang lungsod ay siya ang nagsupil. Noong una, sinubukan ni Zhao Dayong na magbigay ng suhol sa kanya. Pero tinanggihan niya ito. Natatakot si Zhao Dayong sa kanya. Tuwing naririnig ni Zhao Dayong siya, palagi siyang nagpapanggap na nagbago na. Nang sabihin mo yan, naiintindihan ko na. Zhao Dayong, pupunta muna ako sa Xirao. Tulungan mo akong makausap ang hepe mamaya. Pero, Ginoong Fang, narinig ko na ang hepe ng ating pulisya ay may magandang reputasyon. At hindi kailanman sumasali sa mga salu-salo. Maaaring matulungan kitang maipakilala si Ginoong Fang. Hindi akalain ni Wenny na may ganitong impluensya pa pala ang pamilya mo. Yung direktor ay kamag-anak ko rin pala. Ay naku, huwag kang mag-alala. Yung tungkol sa gabing ito, CJ. Pagkatapos mawala ang usok na ito, lahat ay tataas ang sahod. CJ. Wenny. Dinala mo ako dito ngayon para makilala ang taong ito. Tama, Tito. Sigurado akong kilala mo rin si Fang Yuan. Yung software na pin-Apple na ginawa niya dati. Nakipagtulungan ito sa sistema ninyo laban sa panlilinlang. Alam ko naman yon. Ngunit hindi ko inasahan na agad-agad niyang ibinenta ang software. Zhang Jun. Pin-Apple software. Ayaw ko rin talagang sumuko. Pero itong software, hindi talaga tugma sa mga plano ko. Kaya ano ba ang gusto mong ipagawa sa akin ngayon? Xing, alam mo naman nakakasimula ko lang dito sa Southeast City. Kailangan ko ng proteksyon. Anong Fang Yuan? Ibig mong sabihin ay gagawin kitang protektor ng mga kriminal na grupo. Para kang nagbibiro, Tio. Hala, Tio. Pakinggan mo muna si Fang Yu bago ka magmadali. Director Zhang, ang mga masasamang elemento sa Southeast City ay medyo nagiging mapanghamak kamakailan. Panahon na para parusahan sila. Fang Yuan, ibig mo bang sabihin na wala akong ginawa? Sa mga nakaraang taon ng aking panunungkulan, ilan na ang aking pinabagsak na masasamang elemento. Sa ating lungsod, ito ay maliwanag sa lahat. Director Zhang, bakit hindi mo nalang hintay na dumating ang tao bago ka magsalita? Ay. Tingnan mo ang sitwasyon, si Fang ay talagang hindi naghanda ng maraming tao. Sobrang tinitignan niya ako ng may pang-insulto. Ngayon, dinala ko ang maraming tao. Pero hindi ko siya makita. Kung magtangkang lokohin niya ako, siguradong papaluin ko siya mamaya, ha? Mga kaibigan, sige na, sige na. Tatay, parang may mali sa pakiramdam ko. Paano naman si Fang Yuan, sobrang talino, hindi siya magdadala ng tao. Kung maglakas loob siyang dumating ngayon, lahat ng iba ay madaling mapag-usapan. Nakausap ko na ang mga pulis sa kabila. Ngayon, papatay na si Fang Yuan. Walang sinuman ang magkakaroon ng lakas ng loob na magsalita. Lanan. Narito na ako, Fang Yuan. Nasaan ang mga tao mo? Nandito na ang mga tao ko. Lene. Fang Yuan. Anong ibig mong sabihin?
Nagdala ka lang ng babae. Gusto mo bang makipag-away sa mga kasama ko? Siyempre hindi. Hahaha, boss. Naiintindihan ko na. Gusto ng taong ito na bigyan ka ng babae para mapasaya ka. Fang Yuan. Hindi ko akalain na gagamitin mo pa yung paraan na yan. Heyo. Maganda talaga yung babaeng ito. Hindi ka makalaban kay Fang Yuan. Kahit pa magdala ka ng babae dito. Hindi pa tapos ang usapan na ito. Zhao Dayong, pinapayuhan kitang mag-ingat sa salita. Hindi mo pwedeng galawin si Wanyi na nasa tabi ko. Haha. Fang Yuan. Sa ganitong sitwasyon, anong pinapanggap mo pa? Dala mo ang isang babae dito. Di ba gusto mo lang akong pasayahin? Anong sabi mo kanina? Sabi mo na hindi ko magagalaw itong babae na ito. Fang Yuan, sasabihin ko sa'yo, makinig ka mabuti. Sa silangan at timog ng lungsod, wala pang babae na hindi ko kayang galawin, Zhao Dayong. Huwag nang mag-aksaya ng salita sa oras na ito, Fang Yuan. Kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad agad. Kung hindi, ang mga tao sa likod ko ay maaaring kumilos. Sino ka para manghimasok sa harap ko, Denny? Saan ka ba galing, matandang pangit? Ang buong underground na puwersa ng timog silangang lungsod ay sa pamilya Zhao ko. Huwag mong sabihin nasa harap mo ito. Kahit na nasa harap ng alkalde. Handa pa rin akong kumilos. Tay, anong ginagawa mo? Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Mabilis, huwag ka nang magsalita. Ito si Director Zhang, hepe ng pulisya. Ay, Director Zhang. Ano naman ang masama sa hepe ng pulisya? Tay, nang pumasok ka, hindi ba't sinabi mong nakipag-usap ka na sa mga pulis? Zhao Dayong, ayos lang, ayos lang. Mayroon pang mga tao sa istasyon ng pulis na nagiging proteksyon para sa iyo. Hindi ko akalain. Mangyayari ang ganitong bagay sa harap ko. Director Zhang, huwag ka munang magalit. Hindi ito ganun katulad ng iniisip mo. Director Zhang, hindi ito katulad ng iniisip ko. Tinutukso mo ang ibang tao na kumilos. At sinasaktan mo pa ang pamangkin ko. Alam ko ang lahat ng ito. Ang pamangkin mo ay itong babae. Itong magandang babae. Itong paboritong lugar na ito. Kailan niya nakilala ang pamangkin ni Director Zhang? At dinala pa siya dito. Ginawa ba niya ito ng sadyang? Zhao Dayong, kanina pa kita pinaalalahanan. Kung hindi ikaw ang pwedeng kumilos, bakit ayaw mong makinig? O yon, ako. Zhao Dayong, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Noong panahon na yon, nang nagkunwari kang mabait sa harap ko, hindi ko pa natutuklasan. Ngayon talaga kitang nakilala. Nakausap ko na ang mga tao sa istasyon ng pulis. Doon ka na sa kulungan at magbago ka. Director Zhang. Hindi talaga ganito ang iniisip mo tungkol dito. Talaga namang. Gusto ko lang sanang magbiro kay Fang Yuan. Fang Yuan, tatay. Dati, ako ang may kasalanan, Ginoong Fang. Talagang gusto ko lang sanang magbiro kaya't ibabalik ko na ang shared bike sa'yo, hindi ba? Mabilis mong ipaliwanag kay Director Zhang, ha? Zhao Dayong, saan mo ba talaga itinago ang aking shared bike? Nasa bodega lang sa labas ng timog silangang lungsod. Tatawagan ko na siya para ipakuha ito. Agad na ibalik ang lahat ng mga shared bike sa kanilang orihinal na lugar. Bakit ka pa pinapagalitan kung wala namang masyadong tao? Ginoong Wang, naibalik na ang lahat ng bagay, bakit hindi mo? Ipaliwanag kay Director Zhang. Director Zhang, huwag mo siyang palampasin. Nandito ako ngayon para magreklamo sa iyo. Itong si Zhao Dayong ay hindi lang isang masamang tao. Ang kanyang anak na babae ay dati nang nagkidnap sa akin. Pinilit akong gumawa ng arrangement. Sabi mo, itong bagay na ito, hindi pwedeng palampasin ng basta-basta. Pagkatapos malinis ang investigasyon, bibigyan kita ng kasagutan. Fang Yuan. Nakapagsorry na ang tatay ko sa'yo. Bakit mo pa rin? Kailangang magbayad ng kaparusahan si Enya. Zhao sa kanyang pagkakamali. Kung hindi, para saan pa ang pulis? Zhao Dayong. Sama ka sa akin. Ginoong Fang, nahanap na natin ang ating mga shared bike. Ngayon na bumalik ang mga bisikleta, kailangan nating isagawa ang isang kumpletong upgrade sa mga shared bike. Halimbawa, palitan ang mga gulong ng solid. Ang mga lugar na malamang na magkaroon ng problema, dapat agad na mapabuti. Ginoong Fang, sa totoo lang, nawala ang ating mga shared bike ng ilang panahon. Hindi naman ito walang benepisyo. Paano mo nasabi yon? Sa totoo lang, hindi naman gaanong pinapansin ng mga mamamayan ang ating mga shared bike. Ilang mga mamamayan lang ang naniniwala na mas maginhawa ang ating shared bike. Ngunit pagkatapos mawala ang ating mga bisikleta ng ilang panahon, maraming mamamayan ang nakaramdam kung gaano ka-inconvenient na walang shared bike. Kaya tumaas ng husto ang ating mga gumagamit. Nasa balita na naman tayo ngayon. Sabi sa balita, ang paglikha ng mga shared bike ay makabubuti para sa bansa at sa mga tao. Ang disenyo ko ng shared bike
ay para sa mas malusog na pamumuhay ng lahat. At para sa pangangalaga sa kapaligiran, sa mabilis na takbo ng buhay ngayon, hindi na kayang maranasan ng lahat ang kagandahan ng buhay. At saka, ang shared bike. Isa itong magandang paraan ng pag-ehersisyo, mababang carbon at environment friendly. May proteksyon din ito sa ating planeta. Ginoo Fang, naaalala ko lahat ng sinabi mo kanina. Ipapadala ko ito sa iba't ibang media mamaya. Pero Ginoo Fang, sa palagay ko, hindi pa tayo dapat masyadong masaya. Sa ngayon, lahat ng bagay ay patungo sa mas maganda at positibong direksyon. Bakit hindi tayo maaaring maging masaya? Kahit na sumikat na ang aming shared bikes. Pero hindi rin matatawaran ang mga kakompetensya natin. Ngayon, may mga yellow na sasakyan sa lungsod. At may mga blue na shared bike din. Minsan, mas mababa pa ang deposito nila kaysa sa atin. May katwiran si Cheng Zi. Kaya ba nating makipagsabayan sa presyo? Hindi. Kung magpapalit tayo sa presyo, hindi tayo garantisadong mananalo. So, anong plano mo, Pangulo? Kahit nakilala na ang aming shared bikes. Ngunit mataas ang presyo. Ang ibang bisikleta kahit walang kasikatan. Ngunit mababa ang presyo. Sa ngayon, tila walang solusyon sa dalawang ito. Ngunit sa katunayan, may solusyon. Pero anong solusyon ang mayroon kung hindi bababa ang presyo? Iyon ay ang after-sales na garantya. After-sales na garantya. Ngunit ang after-sales na garantya ng ating shared bike ay talagang maayos na. Kung sakaling may problema ang bisikleta, agad na may mga teknisyan na pupunta para ayusin ito. Ano pa ang kailangan para sa after-sales na garantya? Hindi ko sinasabi ang ganitong after-sales. Ito ay tungkol sa psychological after-sales. Paano mo ito ipapaliwanag, Ginoong Fang? Siran, tanungin kita. Kapag bumibili ka ng mga pampaganda, mas gusto mo bang bumili ng mga kilalang brand? Siyempre naman. Takot akong gumamit ng walang brand at masira ang aking mukha. Ito ay katulad ng prinsipyo ng mga shared bike. Kung makakakuha tayo ng investment mula sa malalaking kumpanya, mas magiging tiwala ang publiko sa ating shared bike. Kahit na kailangan pang magbayad ng kaunting deposito. Pero saan tayo hahanap ng malalaking kumpanya? Ang pinakamayamang kumpanya sa ating lungsod ay ang Southeast Real Estate. Kung pupunta tayo sa kanila ngayon, malamang ay hindi nila tayo papansinin. Siyempre, hindi ito isang kumpanya ng real estate. Liubo, tanungin kita, ano ang pinakasikat sa ating bansa ngayon? Aling grupo ito? Ayon Grupo. Ayon Grupo. Kung makakakuha tayo ng Ayon Grupo para mamuhunan, ang mga bisikleta natin ay hindi na katulad ng mga maliit na asul at dilaw. Talagang hindi na ito magkapareho, pero Ginoong Fang, ang Ayon Grupo ay napakalaking grupo. Kahit na ang pinakamalaking kumpanya sa Dongnan City ay nag-imbita, hindi pa rin tiyak na makakaimbita tayo. Tama, nakasalalay lang tayo sa isang proyekto ng shared bike. Gusto lang nilang makuha ang investment. Hindi ito posible, di ba? Akala nyo ba? Paano umabot sa ganitong sukat ang Ayon Group? Dahil napakaganda ng kanilang business sense. Baka nga, matagal na nilang tinutukan ang ating bike project. At narinig ko na ang Ayon Group ay magkakaroon ng investment meeting sa Southeast City sa mga susunod na araw. Kung ganon nga, hindi tayo walang pagkakataon. Pero ang investment ng Yon Group, si Xiao Lan at Xiao Huang ay sasali rin. Sa oras na yon, kailangan talaga nating magpursige. Siyempre, matagal na nating kumpanya, Blue Larilai Technology. Pero hanggang ngayon, ang bagong kumpanya na pini-apply, na hindi pa matagal na nagsimula, ay mas mataas ang market value. Kahit na noong una, medyo hindi maganda ang takbo ng Blue Larilai. Pero kamakailan lang, ang maliit na asul na bisikleta natin ay kumita ng malaking halaga. Kumita nga tayo. Ngunit maraming ideya si Fang Yuan ng Pineapple Company. Siguradong mahuhulaan niya ngayon na nakikipagkumpetensya tayo sa kanya. Hindi tiyak na makakaisip siya ng paraan. Narinig ni Boss Lan na sa ilang araw, ang Ayon Group ay darating dito sa Southeast City para sa isang investment meeting. Si Fang Yuan ay naghahanda na pumunta sa oras na yon. Gusto niyang pasukin ang Yon Group para sa kanyang proyekto ng shared bike. Sa ngayon, mukhang ganon. Kung sakaling makuha niya ang investment mula sa Yon Group, hindi nakikita ang aming Little Blue bike. Ginoo Blue, ano ang gagawin natin? Hindi natin dapat hayaang makuha niya ang investment mula sa Yon Group. Kung hindi tayo makalaban ng patas, gagamit tayo ng mas matindi. Ginoo Blue, ibig mong sabihin ay gagamitan natin ng panlilinlang ang Xiaopeng shared bike. Pero dati, may isang lokal na tao mula sa Timog Silangang Asya na gumawa ng masama sa Xiaopeng bike. Pero nahuli siya pagkatapos. Paano tayo maihahambing kay Zauda? Yung tanga na yon. Kailangan lang nating magtago sa mga detalye. Hayaan nating matuklasan ng mga gumagamit ng Xiaopeng bike ang problema. Kaya't wala na tayong kinalaman dito. Ahahaha. Huwag kang mag-alala, darating ang araw ng pamumuhunan. Siguradong hindi makakakuha ng pamumuhunan si Fang Yuan, hahaha. Uy, matagal na tayong hindi nagkita. Magandang araw, Manager Zhang. Ako si Fang Yuan mula sa Pineapple Company.
Hahaha, akala ko si Ginoong Fang pala ito. Magandang araw, magandang araw. Ako ang namumuno sa investment meeting ng Ion Group. Matagal ko nang narinig ang iyong pangalan. Hindi ko akalain na napakabata mo pa. Maraming salamat po, Ginoong Zhang. Ngayon po ay nandito ako upang ipakilala sa inyo ang aming proyekto sa shared bike, Ginoo Fang. Yung shared bike project na sinabi nyo, matagal nang napansin ng grupo namin, ang Ion Group. Totoo ngang isang magandang proyekto na makabubuti sa bansa at sa tao. At narinig ko rin na ang ganitong modelo ay unang nilikha ni Ginoo Fang. Ang grupo namin, ang Ion Group, ay interesado sa proyektong shared bike. Napaka-interesado. Si Manager Zhang. Ahaha. Ako si Lan Zhanshan, ang General Manager ng Lanqian Technology Company. Oh, kamusta? Kamakailan lang ang aming kumpanya ay naglulunsad din ng isang proyekto para sa shared bike. Ayon sa mga ulat sa panahong ito, ang aming Little Blue shared bike ay tila mas mahusay kaysa sa Little Pink shared bike ng Pineapple Company. Mas maganda pa ang kita. Oh, mas maganda pa ang kita nyo kaysa sa mga bisikleta ng Xiaopeng. Tama nga. Talagang mas maganda ang performance kumpara sa mga bisikleta ng Xiaopeng. Bagaman ang panandaliang kita ng kumpanya ni Manager Zhang ay talagang mas mataas kaysa sa atin, iyon ay dahil sa kanilang presyo, na mas nakahigit sa atin. Alam mo rin naman na hindi lang dapat tingnan ang panandaliang kita sa pamumuhunan. Tama si Ginoong Fang. Kami sa Ion Group ay namumuhunan. Talagang hindi lang kami tumitingin sa panandaliang kita. Ang Xiaopeng bike ay talagang umaasa sa dugo ng tao. Ang namamahala sa Xiaopeng bike ay lumabas at humingi ng tawad sa amin. Humingi ng tawad, humingi ng tawad, humingi ng tawad, humingi ng tawad. Humingi ng tawad, humingi ng tawad, humingi ng tawad. Mga kaibigan, ako ang namamahala sa Xiaopeng na shared bike. Hindi ko alam kung ano ang problema sa bisikleta ko. Bakit ka pa nagtatanong sa akin? Sumakay ako sa inyong Xiaopeng na shared bike. Halos mawalan pa ako ng buhay. Sumasakay sa Xiaopeng na shared bike. Bigla na lang nawalan ng preno. May ilan pang sumasakay na biglang pumutok ang gulong. Matagal ko nang naririnig. Ang Xiaopeng na shared bike ay isang magandang proyekto. Isang proyekto na makikinabang sa bansa at sa mga tao. Hindi ko akalain na dito pala nakatago ang problema. Ito ang founder ng sikat kamakailan na si Xiaopeng na sasakyan. Sayang talaga ang ganitong pangyayari. Kailan nangyari ito? Hindi pa natanggap ng kumpanya ang balitang ito. At saka, paano pwedeng magkaroon ng gulong na sumabog ang bisikleta namin? Mukhang may sadyang gumawa nito. Fang Yuan, magsalita ka na. Iyan sa tingin ko wala na siyang masabi pa. Ang payo ko lang, isara na ang kanilang Xiaopeng na shared bike. Ginoo Fang, mukhang seryoso ang problema sa Xiaopeng bike ngayon. Kung totoo man yan, kailangan kong pag-isipan ng mabuti ang pag-invest sa inyo. Ginoo Zhang, maaaring nyo ring pag-isipan ang aming Xiaolan na shared bike. Haha, Manager Zhang, bigyan nyo ako ng 5 minutong oras. Lanan, mga kaibigan, nangyari ang ganitong bagay. Bilang namamahala ng Xiaopeng bike sharing, talagang may malaking responsibilidad ako. Hihingi ako ng paumanhin sa inyo. Kung may silbi ang paghingi ng tawad, bakit pa kailangan ng pulis? Hindi namin tinatanggap ito. Alam ko na may sama ng loob ang lahat ngayon. Ngunit, sigurado ba kayo na ang sinasakyan nyo ay ang aking Xiaopeng bike? Anong ibig mong sabihin, Fang Yuan? Iniisip mo bang nandito kami ngayon? Para lang makipag-away sa'yo, Fang Yuan, ngayon ay may sapat na ebidensya. Tingnan mo kung paano ka pa makakapagpalusot. Ang pamumuhunan ng Aoyon ay tanging sa aking kumpanya, ang Lantian. Kaya sabihin nyo nga, ano ang nangyari sa pagsabog ng gulong? Kailan ka ipinanganak? 3 taon na ang nakalipas. Kaya tiyak na hindi iyon ang aking Xiaopeng bike. Dahil ang aming Xiaopeng bike ay pinalitan na ng gulong 1 linggo na ang nakalipas. Ang gulong ay naging solidong parisukat na. Nagsisinungaling ka ba? Nang sumakay kami, nakasulat doon ang Xiaopeng bike. Nang nag-scan kami, Xiaopeng bike din ang lumabas. Ngayon, nag-aaway ka pa rin kahit na ganito na ang sitwasyon. Sabi mo, pinalitan mo na ito ng solidong gulong. May ebidensya ka ba para dyan? Napala. Hindi mo naman siguro pinalitan lang ang ilang gulong tapos sinabing lahat na, di ba? Ahahaha. Siyempre hindi. Ang kumpanya namin, Pineapple, hindi kailanman gagawa ng ganong kasamang bagay. Kung hindi kayo naniniwala, pumunta kayo sa lugar at hanapin ang isa sa aming mga Xiaopeng na bisikleta para makita ninyo kung solid ba talaga ang gulong. Fang Yuan, sinasabi mong solid ang gulong mo. Sige, ilalakad ko yung sasakyan kung nasira dito para makita mo ng maayos. Hey, bro, huwag mo munang itulak. Pag itinulak mo na, tatakbo na siya. Ang dami pang tao dito sa scene nakatingin sa akin. Hindi talaga ako tatakbo. Kung problema man ito sa Xiaopeng bike ko, handa akong magbayad ng 10 beses sa halaga ng pinsala. Basta't makikita natin ang paligid dito. Huwag kang magloko sa oras na yon. Kailan ba pinalitan ng Xiaopeng bike ang gulong nito ng solid? Hindi ko rin alam ito. Sumpein, kung talagang naipaliwanag niya ito ng maayos. Wala tayong silbi sa lahat ng ito. Yung, Manager Zhang. Nakikita mo rin naman ang sitwasyong ito. Ngayon, ginagastos ang oras sa isang tao lamang. Hindi ito maganda, di ba? Fang Yuan.
Tingnan mo kung ito ba ang inyong Xiaopeng bike. Ito. Mukhang ito nga ang aming Xiaopeng bike. Ngunit ito ay hindi katulad ng aming Xiaopeng bike. Ang aming Xiaopeng shared bike sa ilalim ay may anti-counterfeit mark ng Pineapple Company. Tingnan niyong mabuti. Bagamat ang software na ito ay mukhang katulad ng aming Xiaopeng bike. Ngunit sa loob, wala pa ring anti-piracy label ng kumpanya naming Pinya. Ano nangyari ito? Paano niya ito natuklasan ng ganun kabilis? Tungkol sa ganitong kilos, tiyak na husgahan ito ng aming kumpanya. At nag-report na ako sa pulis. Kapag dumating ang mga pulis, bibigyan tayo ng paliwanag. Ay, huwag kayong maniwala sa kanyang matatamis na salita. Mula pa sa simula, wala kang ibang ginawa kundi ang maghanap ng gulo. Sino ba talaga ang nag-utos sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Sino ba ang nag-utos sa akin? Hindi ko lang matiis yung ganitong tao. Ayaw mong aminin, di ba? Sinira mo ang karapatan ng kumpanya namin. Hindi ba bababa sa 3 o 4 na taon ang parusa sa'yo? Ah, yung mga yun, sila yun. Sila yung Blue Lairi na pinagawa nila sa akin. Ako rin ay nagtatrabaho para sa pera. Ginoong Fang, ako'y may magulang at mga anak sa bahay. Huwag mo naman akong siraan. Matagal na pala. Si Xiaolan ang may gawa niyan. Halos mapagbintangan si Fang Yuan. Huwag niyong siraan ang aming Blue Lairi Corporation. Kami ang Blue Lairi Corporation. Paano namin magagawa ang ganitong bagay? Ikaw ang humingi ng 500,000 yuan at gusto mong ipagawa sa akin. Totoo bang ikaw ang Blue Lairi Corporation? Kapag dumating ang pulis, lahat ay malalaman na. Pwede bang sumama ka sa amin? Lanshan Company. Lansen Chen, pwede bang sumama ka rin sa amin? Fang Yuan, hindi pa tayo tapos. Hindi kita patatawarin. Maging maayos ka, hindi pa tayo tapos. Hindi kita patatawarin. Fang Yuan, pasensya na. Kakaiba ang pagkakaintindi ko sa iyo kanina. Napakahusay ng iyong kakayahan sa paghawak ng mga problema. Naniniwala ako na kahit sa susunod na krisis ng headline, mabilis mo itong mahaharap. Kaya ang ibig sabihin ng inyong kumpanya, Ginoong Fang. Lubos naming kinikilala ang iyong kakayahan. Sa tingin ko, hindi lang tayo nag-invest. Maaari rin nating isaalang-alang ang usaping financing. Ayos. Nagbigay ang Ion Group ng financing sa Pineapple Company ng 3.2 bilyon. Huli ay naging bahagi na ng Ion Group. Laban sa merkado ng mga bisikletang share, muling nanguna ang matandang tatak na Xiaopeng bike. Laging sumisikat ang araw pagkatapos ng bagyo. Nakakaantig ang kwento sa likod ng Xiaopeng bike. Isang lalaking palaging nagsusubok sa negosyo. Sa ilalim niya, naglabas ng bagong balita sa headline. Sa loob lang ng 2 araw, umabot na sa bilyong kita. Kayo, ang malaking panalo sa investment na ito. Lahat ng ipinangako na promosyon at pagtaas ng sahod ay gagawin namin. Magandang gawin. Ang halaga ng kumpanya natin ay umabot na sa 100 milyon. Maaari nang isaalang-alang ang paglista. Wala pang pangangailangan na magmadali sa paglista. Mayroon pa akong mga proyekto na hindi na ilabas. Ang inilabas natin na Pineapple Assistant at mga shared bike. Kahit anong ilabas natin ay mga proyekto na talagang malakas. Sinabi pa ni Manager Fang na mayroon pang malakas na proyekto. Manager Fang, hindi mo ako niloloko, di ba? Siyempre, ano bang proyekto ang tinutukoy ni Manager Fang? Gawin. Dumarating na ang panahon ng 4Y. Mas angkop ang mabilis na nilalaman para sa mabilis na panahon. Ang gawin ay nakabase sa mabilis na entertainment na nilalaman at produkto na nililikha, gamit ang patayong format para sa maikling video. Nagpapalit-palit ng bagong nilalaman pataas at pababa, para makuha ng bawat isa ang kanilang gustong video. Kung sakaling magtagumpay ang proyektong ito, tiyak na makakatunggali natin ang grupo ng Ion. Lanan, Boss Fang, nakikinig kami sa'yo. Boss Fang, ang ating DAO ay bukas na para sa pre-download. Tama nga, umabot na ang ating download count sa 13 milyon ngayon. Ang average na oras ng panonood ay umabot sa 4 na oras. At sa peak time, lumampas na ito sa kapasidad ng server. Dahil dito, nagdagdag ng server sa likod. Ngayon, ang DAO ay malakas na pinapromote. Kapag na-launch na officially, hindi na magiging problema ang umabot sa bilyong users. Maganda. Ang susunod na hakbang ay magdala ng mga dekalidad na vlogger sa pagtulong sa kanila para masigurong may magagandang content sa Douyin. Mag-alala si Pangulo. Tagal ko nang inayos ang SEA para sa kanila. Pangulo, ang aming proyekto sa Douyin ay naging malaking tagumpay na. Tulad ng sinabi mo talaga. Ngayon kahit ang Ion Group ay hindi na natin kalaban. Hey, Zixuan. Fang Yuan, talagang napakahusay mo. Lumabas na ang listahan ng mga mayayamang tao sa bansa. Nasa ika-24 na pwesto ka. Ngayon ang halaga mo ay lampas na sa 20 bilyon. Yung sinabi mo, hindi ko naman napansin, Fang Yuan. Alam mo ba na isa ka na ngayong pambansang asawang lalaki? Hindi ba labis na para sa pambansang asawang lalaki na pakasalan si Su, ang sikat na artista? Naging abala ako sa mga bagay ko nitong mga nakaraang panahon. Naging sikat na ang tao pero hindi pa tayo nagdiwang ng maayos. Ikaw ba ay magpapakasal sa akin? Gusto mo bang magpakasal sa akin?